The Extreme Feast. Kabanata 781 hanggang 800. Inalo ni Ethan si Diane at kumalma siya pabalik. Pagkatapos ay tinawag niya si Owen para ipagpatuloy nila ang kanilang trabaho. Medyo nag-aalala pa rin si Ashley na baka magalit si Diane at sisihin siya. Ashley, magaling, kailangan ko talagang magpasalamat sa iyo sa pagkakataong ito. Ngunit ang mga salitang ito mula kay Ethan ay nagparamdam sa kanya ng labis na pagkaantig kaya halos umiyak siya. Kahit papagalitin siya ni Diane, worth it naman ang lahat. Pinuri siya ni Ethan. Kuya Ethan. Talagang paprotektahan ko si CEO Palmer. Salamat. Talagang nagpapasalamat si Ethan kay Ashley. Nagpasalamat siya sa kanya mula pa noong unang pagkakataon na isinakripisyo niya ang sarili para iligtas si Diane. Kung hindi siya tinawagan ni Ashley sa oras, hindi niya maisip kung gaano kahirap ang mga nangyari. Ipopromote kita at tataas ang sweldo mo, at ipapakilala ko sa iyo ang isang mabait na bata. Iniwan niya ang mga lobo upang protektahan si Diane habang siya ay umalis sa lugar na mag-isa. Kinailangan niyang pukawin ang mga bagay ng mas marahas sa hilaga. Ang malaking pool ng tubig na ito ay lalong nagkakagulo, kaya dumami ang mga tao sa ibabaw. May mga tao mula sa illegal circle, legal circle at maging hidden sect. Ang grupo na matagal na niyang iniimbestigahan. Sa sandaling maisip niya ang hugis pulang ulap na tato na iyon, ang mga mata ni Ethan ay magsisimulang magmukhang lubhang nakamamatay. Tinawagan ni Ethan si Winston para makipagkita sa kanya sa kanilang usual spot at maagang dumating si Ethan. Isang magandang mukha na binata ang hindi nagtagal ay umupo sa tapat ni Ethan at pinitik ang kanyang mga daliri. Boss. Gusto ko ng isang mangkok ng bean curd na walang asukal. Oo naman. Tumangala si Ethan at nagulat si Winston sa kanyang ekspresyon. Bihira niyang makita si Ethan na ganoon ang ekspresyon. Ang kanyang mahigpit na ekspresyon ay napuno din ng napakalaking dami ng pagpatay. May muntik nang mangyari kay Diane. Nagbibiro ka, biglang nanlamig ang tingin ni Winston. Sinong gumawa nito? Ang pamilya Leger. Dugong impyerno, saan sila nakakuha ng lakas ng loob para gawin yon? How dare nila hawakan ang asawa ng big boss ko? Agad namang nagmura si Winston. Big boss, pupunta ako at lipulin ang pamilyang iyon ngayon din. Hindi pa dumating ang oras para ipakita mo ang iyong pagkatao, umiling si Ethan. Hindi siya nagmamadaling harapin ang pamilya Leger. At saka, hindi pa oras. At kahit alam niyang pamilya Leger ang may gawa nito, ang pangunahing target nila ay si Angelica, at malas lang si Diane. Hindi naging mahirap para kay Ethan na lipulin ang pamilya Leger. Pero walang kwenta kung patayin na lang silang lahat. Kung may gagawin man siya, gagawin niyang kutsilyo ang pamilya Leger para sa kanya. Ano mang kilusan sa iba pang pinakamakapangyarihang pamilya? Wala. Bukod sa pamilyang Long, normal ang pag-uugali ng iba, umiling si Winston. Oh by the way, may ilang bagay na iniimbestigahan ng palihim ng matanda mo. Akala niya walang nakakapansin. Pagdating sa pagsisiyasat ng mga usapin at paghanap ng impormasyon, mahirap takasan ang paunawa ni Winston kung may nag-iikot para sa balita. Lalo na sa hilaga kung saan nakabase si Winston ng napakaraming taon. Ano ang sinusubukan niyang imbestigahan? May bahagyang pagbabago sa titig ni Ethan. Sinusubukan niyang subaybayan ang nangyari sa pagitan ng apat na pinakamakapangyarihang pamilya 15 taon na ang nakalilipas. Walang kakaiba sa impormasyong mayroon siya, ngunit ang partikular na time frame na ito na tinitingnan niya ay nagkataon lamang. 15 taon na ang nakalipas. Iyon ang panahon na pinalaya si Ethan at ang kanyang ina sa pamilya ng Hunt. Iyon ang panahon na si Ethan ay naging isang hindi gustong anak ng isang napakakapangyarihang pamilya at tuluyang gumala sa lansangan. Iyon din ang oras na pinawalang bisa ni Thomas ang kanyang kasal sa kanyang asawa at muling nagpakasal sa anak na babae ng pamilya Snow, isa pang napakalakas na pamilya. Iyon ay kung paano umakyat ng isang antas ang pamilya Hunt upang maging isa sa apat na pinakamakapangyarihang pamilya. Ang hindi naintindihan ni Ethan ay kung paano nakayanan ni Thomas na iwanan ang kanyang ina kahit pa sinabi nitong siya lang ang babaeng mamahalin niya. At pagkatapos na itaboy sa labas ng bahay, hanggang sa araw na namatay ang kanyang ina, wala siyang sinabing masama tungkol sa tanggang iyon.
Hindi talaga nakuha ni Ethan. Ano ba talaga ang nangyari 15 years ago? Kabanata 782. Ang buong bagay na ito ay isang misteryo, at hindi pa rin ito malutas ni Ethan. At kahit na nagkaroon siya ng pagkakataon na patayin si Thomas at ipaghiganti ang kanyang ina, nagpa siya siyang hindi ito dahil gusto niyang malaman kung ano talaga ang nangyari. Ano ang nangyari noon? Bata pa siya noon at walang alam. Ang kanyang puso ay napuno lamang ng galit at puot. Kinasusuklaman niya si Thomas sa malupit na paghabol sa kanya at sa kanyang ina sa labas ng bahay upang gumala sa mga lansangan, na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang ina sa gutom at lamig. Hinding-hindi iyon makakalimutan ni Ethan. Para sa kanya, si Thomas ay isang taksil, isang irresponsible at hindi mapagkakatiwalaang tao. Wala man lang magandang nararamdaman si Ethan sa kanya at puro puot lang ang naramdaman. Big Boss, hindi ako ang lugar para payuhan ka tungkol sa bagay na ito, ngunit ayon sa lahat ng nalaman ko sa paglipas ng mga taon, natatakot ako na kung ano ang nangyari noon ay mas komplikado kaysa sa hitsura nito. Palaging tinutulungan ni Winston si Ethan na imbestigahan ang nangyari noon. Pero kung sasabihin mo sa akin na gusto mo siyang patayin, hindi ako masisimangot sa mga utos na ito. Sino ang nagmamalasakit kung siya ang pinuno ng isang napakalakas na pamilya? Kahit na siya ay isang Diyos, tutulungan kitang tanggalin ang kanyang ulo. Pero natatakot ako na baka pagsisihan mo ang ginawa mong iyon, kaya pag-isipan mo muna itong mabuti. Si Winston lang ang magsasabi kay Ethan ng ganito. At si Winston lang ang nangahas. Ang dalawang ito ay magkapatid sa dugo. Itinaya ni Ethan ang kanyang sariling buhay upang iligtas si Winston, kaya si Ethan ang big boss ni Winston at mas malapit pa sa kanya kaysa sa kung mayroon siyang nakatatandang kapatid na lalaki. Hanggat sinabi ni Ethan ang salita, gagawin ni Winston ang lahat para sa kanya nang walang tanong o pagtutol, gaano man ito kapanganib. Dinala ng amo ang bean curd at kumuha ng 2 subo si Winston. Kahit ano paman, hihintayin ko na lang na sabihin mo ang salita. Gagawin ko lahat ng sabihin mo. Tumanggo si Ethan. Medyo lumuwag ang ekspresyon ng mukha niya. Minsan talagang nami-miss ko yung time na pareho kaming magkaaway. Hindi na namin kailangang mag-isip pa at tumutok na lang kami sa pagpatay. Biglang humagalpak ng tawa si Winston. O pero hindi mo na magagawa ngayon, may asawa ka na, nakangiti niyang sabi. Mas gugustuhin kong mamuhay ka ng masaya simula ngayon. Nilunok niya ang natitirang bean curd, saka pinunasan ng magulo ang bibig at bumangon. Babantayan kong mabuti ang pamilya Legger, ang pamilya ng Hunt at ang iba pang mga pamilyang kasangkot. Sasabihin ko sa iyo kung may mahanap ako. Pagkatapos ay kinuha ni Winston ang kanyang cap, isinuot ito, at nawala sa karamihan. Si Ethan ay patuloy na umupo sa mesa at tumingin sa kanyang mangkok ng bean curd. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa nakaraan. Iyon ang panahon na siya ang pinakabaliw. Sa larangan ng digmaan, gumawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa iba. Pinatay niya ang napakarami na ang buong mundo ay nanginginig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ngunit kahit na makamit iyon, hindi niya nailigtas ang kanyang ina at hindi pa rin niya maprotektahan ang mga taong pinakamamahal at pinakamamahal niya. Mula noon, alam na ni Ethan kung ano talaga ang pinakamahalagang bagay sa kanya. Ay poprotektahan niya ang lahat ng taong mahalaga sa kanya. Buhay man ang kabayaran nito ay kusa niyang ibibigay. Ayaw nang magsisi si Ethan. Kinuha ni Ethan ang bowl ng bean curd at nilagok iyon. Naghagis siya ng pera sa mesa at umalis. Sa sandaling ito, maraming kakaibang mukha ang lilito malapit sa bahay ng Legger. Walang kahit isang mukha ang naulit. Ang ilan ay nanunood mula sa labas, at ang ilan ay naghahanap ng paraan upang makapasok sa bahay. Sa ilang sandali, ang bahay ng Legger ay isang lugar na nakakuha ng kaunting atensyon. Sa itaas na palapag ng opisina ng Long Group, si Alexander na ngayon ang namamahala sa kumpanya. Kahit na hindi talaga siya ang may kontrol, ngunit ang kanyang pangalan ay kumakatawan sa sukdulang kapangyarihan ng pamilya Long sa kumpanya. Mr. Long, inilagay ko ang lahat ng impormasyon na mayroon si Miss Long sa mesa. May kailangan ka pa ba? Tingnan ko ang mga ito mamaya.
Kunin sa akin ang impormasyon tungkol sa lahat ng nasa mas mataas na pamamahala sa Long Group, kabilang ang mga industriya at departamentong pinangangasiwaan nila. Gusto ko rin makita ang cash flow ng grupo sa nakalipas na 3 taon, kaya ayusin mo ito sa lalong madaling panahon para sa akin. Kabanata 783. Oo, Young Master Long. Mabilis at galit na galit si Alexander pagdating sa paggawa ng mga bagay-bagay. Sa loob lamang ng 2 araw, kinuha na niya ang grupo ng mga taong direktang nagtrabaho para kay Angelica. Ito ang lahat ng mga tao na pinagkakatiwalaan ng pamilya Long, at mapagkakatiwalaan sa ngayon. Hindi bababa sa iyon ang hitsura ng mga bagay sa ngayon. Hindi kumpiyansa si Alexander na sabihin na lubos niyang mapagkakatiwalaan ang sinuman sa Long Group. Kahit na ang ilan sa kanila ay inayos at inalagaan ng pamilyang Long, walang nakakaalam kung sino ang tunay na tapat sa mga taong ito. Ramdam ni Alexander kung anong klaseng pressure ang naramdaman ni Angelica habang nakatayo siya sa harap ng dingding ng bintana. Siya rin, napagod sa pag-iisip na subukang kontrolin ang malaking kumpanyang ito. Ang Long Group ay palaging magiging asset ng Long family. Hindi magiging ganoon kadali para sa sino man sa inyo na kumuha ng kahit 1 sentimo mula sa lugar na ito. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at isang hanging nakamamatay ang sumalubong sa kanyang buong mukha. Sa isang iglap, naglaho ang parehong hangin na para bang wala ito dati. Tumunog ang phone ni Alexander at kinuha niya ito nang makita kung sino ang tumatawag. Wala sa bahay si Young Master Long, ang pinuno ng pamilya Leger, si Fabian. Tayong 3 ang pumasok at sigurado kami. Kumunat ang noo ni Alexander. Nakuha ko. Ibinaba niya ang tawag at medyo masungit ang ekspresyon niya. Wala talaga sa bahay ang matandang bastard na ito. Saan kaya siya nagpunta? Ang taong ito ay bihirang lumabas ng bahay. Kung wala siya sa bahay, maraming lugar sa Hilaga na mapupuntahan niya. Ngunit saan siya pupunta? Ang pamilyang Leger ay biglang inatake ang pamilyang Long ng walang babala, at ito ang naging dahilan ng pag-iingat ni Alexander sa kanila. Si Fabian ay nakakaramdam din ng pag-iingat. Ipinadala niya si Jason upang patayin si Angelica, ngunit hindi siya nakatanggap ng balita tungkol sa pagkamatay ni Angelica. Nang maging si Diane ay hindi rin namatay, napagtanto ni Fabian ang dapat na nangyari. Nabigo si Jason. Ngunit alam na alam ni Fabian kung gaano kahusay si Jason. Si Jason ay mataas ang ranggo kahit na sa mga manlalaban sa antas ng Grandmaster. Kung siya ay pinatay ng walang anumang balitang lumalabas, isa lamang ang posibilidad. Napakalakas ng taong gumawa nito, nakakatakot siya. At sino pa ang babagay sa panukala maliban sa pamilyang Long? Pinatay ng pamilya Long ang kanyang kapatid at ngayon ay pinatay nila ang kanyang personal na bodyguard. Malinaw kung ano ang sinusubukang gawin ng pamilya Long. Wala si Fabian sa bahay. Mga 3 oras matapos umalis si Jason para patayin si Angelica, palihim na umalis ng bahay si Fabian. Sa sandaling ito, si Fabian ay naglalakad sa isang kagubatan ng kawayan. Alam niya ang tungkol sa lugar na ito matagal na ang nakalipas, ngunit hindi siya pumunta dito at hindi kailanman ginasto. Ngunit ngayon na ang pamilya Leger ay nasa ganitong estado, hindi niya maaaring ipagpatuloy ang pagiging matigas ang ulo. Hindi bale na sumulong ng isang hakbang magiging mahirap para sa pamilya Leger na ipagpatuloy pa rin ang mabuhay ng maayos sa Hilaga. Kung tutuusin, kalaban niya ang pamilyang Long. Sa 4 na pinakamakapangyarihang pamilya, ang pamilyang Long ang siyang nangunguna ngayon sa kanilang laro. Nakita ni Fabian ang isang tea pavilion. Medyo malayo siya, pero naamoy na niya ang malakas na halimuyak ng tsaa. Nakababa ang mga blind sa paligid ng pavilion at itinago nito sa paningin ng taong nakaupo sa loob. Lumapit si Fabian at agad na lumitaw ang 2 figure. Hinaranggan nila ang daan ni Fabian at ang mga mata sa ilalim ng kanilang mga maskara ay parehong nagyayelo at walang pakiramdam. Sino ang hinahanap mo? Dumating ang boses sa likod ng mga blind. Hinahanap kita. Sagot ni Fabian. Iniunat niya ang kanyang palad upang ipakita ang isang piraso ng balat na hiniwa ng isang matalim na kutsilyo. May nakatato na pulang ulap sa piraso ng balat na ito. Iniunat ni Fabian ang kamay habang nakatingin sa blinds. Mukhang pamilyar ito sa iyo. Bakit mo ako hinahanap?
Hindi pinansin ng taong nasa likod ng blinds ang tanong ni Fabian. Parang wala siyang pakialam sa mga bagay na walang kwenta. Wala rin siyang pakialam sa pulang ulap na ito. Humph, bakit sa tingin mo ay hinahanap kita? Malamig na ngumuso si Fabian at sinulyapan ang dalawang lalaking nakaharang sa dinadaanan niya. Sa tingin mo ba mahaharangan ako ng dalawang ito? Mayroong hindi kapani-paniwalang dami ng pagpatay na nagmumula sa kanyang mukha. Kung hindi dahil sa hidden sect at sa lalaking nasa harapan niya, hindi pipiliin ni Frank ang landas na ito at nawala ng buhay bilang resulta. Nais niyang mapatay niya ang lalaking nasa likod ng mga blind ngayon din. Kabanata 784. Tama ka, hindi ka nila mahahadlangan, sabi ng mahinahong boses sa likod ng mga blind. Pwede na kayong dalawa umalis. Sinabihan niya ang dalawang lalaki na umalis. Agad na nawala ang dalawang figure. Ang tanging bagay sa paraan ni Fabian ay ang mga blind ng T-Pavilion. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at pinaikit ang kanyang mga mata. Hindi inaasahan ni Fabian na ganito ka-arrogant ang lalaking ito. Hinahamon ba niya si Fabian? Akala ba niya walang magawa si Fabian sa kanya? Ang halimuyak ng tsaa ay patuloy na napuno ng hangin. Ang taong nakaupo sa pavilion ay hindi mukhang matangkad o matipuno. Para siyang ordinaryong tao sa lansangan. Ngunit kalmado pa rin siya at matatag kahit na si Fabian ay nagbubuga ng pagpatay mula sa kanyang mukha at gustong ipaghiganti ang kanyang nakababatang kapatid. Magsalita ka na lang. Malapit ko nang tapusin ang aking tsaa. Ang tunog ng pagbuhos ng tsaa sa isang tasa ng tsaa ay naging dahilan upang si Fabian ay hindi makakuha ng lakas ng loob na salakayin ang lalaking ito. Siya ay mas maingat at hindi mapalagay sa loob. Hindi kita kayang patayin. Sabi ni Fabian sabay clenched teeth. Kinailangan niyang aminin na ang taong nasa likod ng mga blind ay masyadong makapangyarihan, at malakas na lampas sa kanyang imahinasyon. Wala pang 15 talampakan ang layo niya, ngunit medyo matindi ang pressure na naramdaman niya. Para siyang mamatay bago pa man niya maitabi ang mga blind. Napaka-humble mo, sabi ng kanyang Panginoon. Bakit hindi mo subukan? Hindi kumikibo si Fabian. Hindi siya naglakas loob. Mas masama ka kaysa kay Frank, tahimik na komento ng kanyang Panginoon nang makita niyang hindi kikilos si Fabian. Hindi siya nagdalawang isip nang sinubukan niyang patayin ako. Ngunit ito ay masyadong masama na siya ay kulang sa pag-unawa. Hindi pa rin kumikibo si Fabian. Ang kanyang Panginoon ay ang kasalukuyang pinuno ng hidden sect. Walang nakakaalam kung sino talaga siya, ngunit nahulaan ni Fabian na siya ay talagang isang malaking shot sa hilaga. Iniisip niya kung makikita ba niya ang mukha ng kanyang Panginoon kung tumakbo siya sa pavilion ngayon. Ang tingin sa mga mata ni Fabian ay patuloy na nagbabago habang siya ay nag-aalangan. Ngunit pagkatapos lamang ng ilang sandali, binitawan na niya ang pag-iisip na iyon. Kung nakita niya ang mukha ng kanyang Panginoon, tiyak na kailangan niyang mamatay. At baka wala siyang makita kahit ano. Napakahirap intindihin ang lalaking ito. Kahit na hindi niya nakita, ang boses lang niya at ang aura niya mula sa malayo ay nakaramdam ng kawalan ng magawa kay Fabian sa harap ng lalaking ito. Dahil wala kang masabi, sasabihin ko, nagsalita ang kanyang Panginoon nang hindi hinintay si Fabian. Patay na si Frank, kaya kailangan ko ng isang tao dito. Gusto kong maging isa ka sa mga pawn ko. Dumiretso siya sa punto. At sobrang dominante tungkol dito. Ang kanyang Panginoon ay malinaw na nagpapalam lamang kay Fabian at hindi siya mukhang handa siyang makipag-ayos. Bakit o dapat? Malamig na ngumiti si Fabian. Siya ay nagpunta rito upang patayin ang kanyang Panginoon ngunit hindi siya nang ahas na gawin ito, at iyon ay nagparamdam sa kanya ng labis na pagkabigo. Pero ngayon sinabi na talaga ng kanyang Panginoon na gusto niyang maging isa si Fabian sa mga sangla niya. Anong biro? Walang dahilan. Naniniwala akong sasang-ayon ka dito, sabi ng kanyang Panginoon. Katulad ng dalawa mong kapatid. Agad na nanlamig ang ekspresyon ni Fabian nang marinig niya ang mga salitang ito. Ano ang sinabi mo? Binanggit ng kanyang Panginoon ang kanyang mga kapatid. Bukod kay Frank, ang isa pa niyang kapatid, si Floyd, ay nawala ng maraming taon nang walang anumang balita. Sumali rin ba siya sa hidden sect? Paano ito nangyari? Wala siyang anumang impormasyon sa kinaroroonan ni Floyd at hindi niya ito makontak.
Paano malalaman ng kanyang Panginoon ang anumang bagay? Ang pamilya Leger ay talagang hindi simple sa lahat. Kayong tatlo ay advanced grandmasters at ang iyong pamilya ay dapat na naging isa sa pinakamakapangyarihang pamilya. Ngunit ito ay sobrang sayang, ang kanyang Panginoon ay bumaantong hininga. Maraming bagay ang nakasalalay sa timing. Ang posisyon na dapat ay mayroon ng iyong pamilya ay inagaw ng iba. At baka hindi mo na ito maibabalik pa. Ano ba ang gusto mong sabihin? Sigaw ni Fabian habang nakaturo sa lalaking nasa likod ng blinds. Ipaliwanag mo ng maayos ang iyong sarili. Hindi mo na kailangang mag-alinlangan pa. Buhay pa si Floyd at maayos ang kanyang pamumuhay. Pero binago niya ang kanyang pagkatao at walang nakakaalam kung sino siya ngayon, sagot ng kanyang Panginoon. Ngunit masasabi ko sa iyo na mayroon din siyang pulang ulap sa kanyang katawan. Kailangan mo pa ring umasa sa iyong sarili upang magpasya sa kinabukasan ng pamilya Leger. Kabanata 785. Iyon lang ang sasabihin ko. Ang mga blinds ng T-Pavilion ay nagsimulang umindayog habang ang tao sa loob ay tila sumangga na parang singaw. Ang singaw na ito ay lumutang sa malayo kasama ng halimuyak ng tsaa at dahan-daang naglaho. Tumigil ka! Tumigil ka nga dyan! Umungol si Fabian at sumugod sa pavilion. Hinawi niya ang blinds at nakita niya ang isang simpleng mesa para sa paggawa ng tsaa. Umuusok pa ang tasa sa ibabaw nito. Unsteady ang titig niya. Hindi niya akalain na 2 sa 3 magkakapatid na Leger ang pipiliin na sumali sa hidden sect. At siya ang huling nakaalam tungkol dito. Floyd. Nagtakip ng ngipin si Fabian. Nasaan ka na ngayon? Hawak niya pa rin ang piraso ng balat na pinutol niya sa katawan ni Frank. Ang pulang ulap na tato na iyon ay naging mas pula mula sa dugo at naging mas kapansin-pansin kaysa dati. Huminga ng malalim si Fabian at unti-unting nagdilim ang kanyang mga mata. Bigla niyang pinunit ang kwelyo niya at maya-maya may lumabas na punyal sa kamay niya. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinutol ang bahagi ng balat sa itaas ng kanyang puso, at agad na umagos ang dugo. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Fabian at hindi man lang nakasimangot. Pinutol niya ang sariling balat at pinalitan ito ng pirasong pinutol niya kay Frank. Ang isang maliwanag na pulang ulap na hugis na tato ay nasa Fabian na ngayon, at talagang namumukod tangi ang kulay. Babawiin ng pamilyang Leger ang nawala sa atin, maaga o huli. Naikuyom ni Fabian ang kanyang kamao. Umagos ang sariwang dugo mula sa pagitan ng kanyang mga daliri at tumulo sa lupa. Samantala, si Ethan ay hindi naabala ng pamilya Leger sa sandaling ito. Tinitingnan niya ang malaking larawan at hindi lamang isang pamilyang Leger, o alinman sa mga makapangyarihang pamilya ng paisa-isa. Walang saysay na lipulin ang alinman sa mga makapangyarihang pamilya kung hindi niya inilabas ang lahat ng tao sa hidden sect. Ang pinakamahalagang gawain sa kamay ay ganap na sirain ang long group. Sisirain niya ang long group ng patong-patong at huhukayin ang lahat na bahagi ng hidden sect. Naramdaman niya na kapag naibagsak niya ang long group at pinunit ito, lahat ng miyembro ng hidden sect na nagtatago sa loob ay maghahayag ng kanilang sarili dahil sa mga benepisyong nakataya. Gaano man nila itago ang kanilang mga sarili o gaano man sila kaingat, sigurado silang mag-iiwan ng ilang mga pahiwatig kapag ang kanilang mga benepisyo ay nanganganib. Ang lahat ng sakam na mga taong ito ay piniling sumali sa hidden sect dahil sa mga benepisyong makukuha nila. Sa sandaling pinutol niya ang kanilang pinagmumula ng mga benepisyo, sila ay magiging mas nababalisa kaysa sa sinumang iba pa. Kuya Ethan, nakikinig ka ba sa akin o hindi? Kinaway-kaway ni Ashley ang isang kamay sa harap ng mukha ni Ethan nang makita niyang natulala ito. Kuya Ethan. Ano? Kuya, I'm listening, mabilis na sagot ni Ethan. Mas masarap ang chips na ito. Ang mga ito ay mabango, maanghang at malutong, kaya kailangan mong laging may kasama kahit nasa bahay ka man, nasa bakasyon o sa trabaho. Kuya Ethan. Inilibot ni Ashley ang kanyang mga mata. Iyan ang napag-usapan natin kalahating oras ang nakalipas. Boyfriend ang sinasabi ko ngayon. Napabuntong hininga siya. Matagal na niyang kinakausap si Ethan tungkol dito ngunit hindi ito nakikinig. Pinaganda niya ang sarili, kumuha ng magandang larawan at tumagal din ng mahigit 1 oras para i-edit ang larawan.
Humihingi siya kay Ethan ng paraan para makontak ang lalaking sinabi sa kanya ni Ethan pero kinakausap siya ngayon ni Ethan tungkol sa potato chips. Oh, yung lalaking yon. Huwag kang mag-alala, makikita mo siya sa lalong madaling panahon. Siguradong type mo siya, you know, the handsome tough guy who's also playful and cheeky at times. I'm sure magugustuhan mo siya. Ngumisi si Ethan at nilingon si Diane na patuloy pa rin sa mga plano kasama si Owen. Hindi pa ba sila tapos sa usapan nila? Hindi gaanong alam ni Ethan ang tungkol sa negosyo at iniwan ang bahaging ito kay Diane. Ang Palmer Group ay malapit ng opisyal na pumasok sa hilagang merkado at ito ay isang malaking bagay. Ang Palmer Group ay nagdaos ng higit sa 10 pagpupulong tungkol dito. Nakaayos na sila sa isang plano, ngunit nais ng CEO Palmer na magkaroon ng ilang mga backup kung sakaling may magkamali. Mabilis na binalik ni Ashley ang topic. Kuya Ethan, paano mo nalaman na gusto ko ang mga gwapong matitigas na lalaki na mapaglaro rin at bastos kung minsan? Iyon ay dahil palagi kang nakatingin sa akin at naglalaway, sagot ni Ethan nang walang pag-aalinlangan. Patuloy kong iniisip kung mukha ba akong potato chip. Kabanata 736. Namula ang mukha ni Ashley. You're good looking. You're a nice person and you can really fight also, so what's wrong with looking at you since you're so pleasant to the eyes? I don't dare to snatch you from CEO Palmer anyway, she whined. At hindi ko rin kaya. Magandang maging kamalayan sa sarili. Iyan ay isang magandang katangian. Ituloy mo yan. Bumangon si Ethan at dinukot ang isang bag ng chips sa mga kamay ni Ashley habang nilalagpasan siya nito. Kinain niya ang chips habang naglalakad papunta kay Diane, saka kumuha ng upuan at umupo para makinig sa usapan. Pupunta muna tayo sa planong ito. Walang mali sa aming produkto, kaya kailangan lang naming subukan ito at makakuha ng feedback mula sa merkado at sa mga mamimili. Itinago ni Diane ang file ng dokumento sa kanyang mga kamay. Kolektahin ang lahat ng nauugnay na data at ayusin namin ang aming mga plano ng naaayon. Nakuha ko. Sige. Mabilis na nagtrabaho si Owen at ang iba pa. Wifey, mag-ingat ka kay Ashley, kumuha si Ethan ng potato chip at itinapat sa bibig ni Diane. Ang maliit na imp na iyon ay talagang may mga disenyo sa akin at patuloy na nagnanakaw ng mga sulyap sa akin at kahit na naglalaway. Hindi na ako naglakas loob na lumapit sa kanya. Masyadong delikado. Tatanggalin ko siya pagkatapos. Ngumunguya si Diane sa chips. Ang lasa na ito ay tila naiiba sa nakaraang pakete. Masarap ang lasa. Oh, pero sa tingin ko hindi natin siya mapapaalis, umiling si Diane bago nagsalita si Ethan. Kung tatanggalin natin siya, kanino tayo magnanakaw ng chips? Kung alam ni Ashley kung gaano kagusto sina Ethan at Diane sa kanyang potato chips, hindi niya malalaman kung matatawa o iiyak. Tinapos ni Ethan ang bawat chip sa bag nang hindi man lang nag-iwan ng mga mumo at pinunasan ang kanyang bibig. Handa na ang lahat. Oo. Umpisa pa lang ito. Ang Palmer Group ay hindi lamang kailangang pumasok sa hilagang merkado, ngunit kailangan ding kunin ng kumpanya ang lugar na ito at palitan pa ang posisyon ng Long Group sa hilaga. Ito ay isang tunay na mapaghangad na ideya. Ngunit sinabi ito ni Ethan nang walang pag-aalinlangan, na parang hindi ito malaking bagay. Palitan ng Long Group. Nabulunan si Diane sa chips. Dali-dali siyang binuhusan ni Ethan ng isang basong tubig at kumalma siya pagkatapos uminom ng 2 subo. Sabi mo, palitan ang posisyon ng Long Group sa hilaga. Medyo namumula pa ang mukha ni Diane matapos mabulunan ang chips kanina. Akala niya mali ang narinig niya kay Ethan. Ang Long Group ay kasangkot sa higit sa 10 iba't ibang mga industriya at sila ay nasa tuktok ng bawat industriya na kanilang pinagsasamantalahan. Ang kapangyarihan na kanilang hawak ay isang puwersa na dapat isaalang-alang. Tama, kalmado pa rin ang ekspresyon ni Ethan. Napakahirap ba? Huminga ng malalim si Diane. Ito ay hindi isang bagay kung gaano ito kahirap. Ito ay isang bagay kung ito ay posible. Kung ang tinutukoy lang niya ay ang industriyang kinaroroonan ng Palmer Group, may pagkakataong lumaban. Pagkatapos ng lahat, ang Palmer Group ay naglagay ng maraming magkukunan sa industriyang ito at mayroon silang maraming karanasan. Ngunit ang Long Group ay hindi lamang sa industriyang ito, ngunit sa ilang iba pa.
Wala pang narinig ang Palmer Group tungkol sa ilan sa iba pang industriya, kaya paano nila papalitan ang Long Group? Sa panaginip lang nito. Hindi ito isang bagay kung gaano ito kahirap, sabi ni Dayan. Ang Long Group ay kasangkot sa maraming mga industriya na ang Palmer Group ay walang kamay, kaya paano tayo makikipagkompetensya sa kanila? Hindi kami nakikipagkompetensya, sagot ni Ethan na may diretsong mukha. Alisin ang Long Group at agawin ang mga ito mula sa kanila. Lalong hindi nakaimik si Dayan. Alisin ang Long Group. At agawin mo lang ito sa kanila. Ilang beses siyang kumurap habang nakatitig kay Ethan. Hindi niya masabi kung nagbibiro lang si Ethan o seryoso siya. Tanggalin ang Long Group at sapilitang kunin ang kanilang mga negosyo. Ang pakikipag-usap pa lang tungkol dito ay nakaramdam na siya ng adrenaline. Ethan, seryoso ka ba dito? Tanong ni Dayan pagkatapos huminga ng malalim. Nasa isip niya ang sagot pero parang kailangan niyang magtanong. Oo, seryoso ako. Okay, tumango si Dayan. Anong kailangan mong gawin ko? Ganyan si Dayan. Hanggat sinabi sa kanya ni Ethan na seryoso siya sa isang bagay, paniniwalaan siya ni Dayan at buong tiwala sa kanya. Gagawin niya ang lahat ng sinabi ni Ethan sa kanya. Maghanda ka muna, sagot ni Ethan. Magtatagal ito ng kaunting oras, maaaring 3 buwan, o maaaring 3 hanggang 5 taon. 3 hanggang 5 araw. Kabanata 787. Nagpasya si Dayan na huwag nang sabihin. Pakiramdam niya ay wala sa malapit ang ambisyon niya kay Ethan. Gusto niyang makuha ang Long Group sa 3 hanggang 5 araw. Si Ethan lang siguro ang nag-iisang tao sa buong universe na naglakas loob na magsabi ng ganito. Pero naramdaman ni Dayan na kahit anong sabihin ni Ethan ay posibleng magkatotoo. Sige, sasama ako sa sasabihin mo, sabi ni Dayan. Magsasama-sama ako ng panukala para sa pagpapalawak ng Palmer Group sa hinaharap, tulungan akong tumingin sa ibang pagkakataon. Bumangon siya para maghanda. Kahit isang pag-iisip ay sapat na upang itakda ang direksyon para sa pagpapalawak ng Palmer Group sa hinaharap. Noong nakaraan, hindi kailanman nang ahas si Dayan na isipin na ang Palmer Group ay maaaring maging isang bagay na kasing laki ng Long Group. Ngunit hindi naisip ni Ethan na ang pagiging tulad ng Long Group ay ang wakas para sa Palmer Group. Kasabay nito, sa meeting room sa itaas na palapag ng Long Group. Ito ang pinakamahusay na kagamitang meeting room ng Long Group, at sino mang pinapayagang pumasok sa silid na ito ay nasa pinakamataas na katayuan sa kumpanya. Si Alexander Long ay nakaupo sa upuan ng chairperson at ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Lahat, ang Long Group ay nasa punto na kung saan kailangan nating gawin ito o masira ito. Ang kanyang ekspresyon ay hindi karaniwang solemn. Mula nang opisyal na dumating ang Palmer Group sa Hilaga at nagdulot ng sensasyon ang kanilang bagong produkto, naramdaman niya ang panganib mula sa kanila. Ito ay isang napakaseryosong panganib na paparating sa kanya. Ito ay sa kabila ng katotohanan na ang Palmer Group ay isang katunggali sa isang industriya lamang at hindi talaga itinuturing na isang banta. Ngunit patuloy niyang naramdaman na ang Palmer Group na ito ay hindi gaanong simple. Mr. Long, nagbibiro ka ba? Ang Long Group ay gumagana ng maayos sa pagpapatakbo at ang aming mga kita ay nagsimulang tumaas. Ano ang ibig mong sabihin na nasa punto na tayo kung saan kailangan nating gawin ito o sirain? Tama iyan, Mr. Long. Kakapalit mo lang kay Miss Long at baka hindi ka masyadong pamilyar sa mga gawain ng Long Group, kaya't sinasabi mo ang lahat ng kakaibang bagay na ito, tama ba? May ilan na nagsimulang magsalita ng sarkastikong bago pa makapagpatuloy si Alexander. Kumunat ang noo ni Alexander. Siyempre alam niya na hindi niya matatawag ang mga shot sa Long Group. Kahit ang Long family ay hindi magawa. Lahat ng naruroon sa pulong na ito ay may bahagi sa mga benepisyo at nakatali sa malaking barkong ito na tinatawag na Long Group. Walang sino man ang magbibigay ng mga benepisyo na mayroon sila at walang sino man ang magbibigay ng pagkakataon na makakuha ng higit pa. Nagsimula siyang makaramdam ng pagkabigo. Ito ang konsepto ni Angelica. Nais niyang lumikha ng isang nangungunang corporate battleship. Nagtagumpay siya, ngunit napakaraming benepisyo ang ipinagpalit niya upang maabot ang pangarap na ito. Ang Long Group ay lubhang nahati at hindi na ito ang konsepto na sinimulan ni Angelica.
Ang pamilyang Long ay nagbayad din ng malaking halaga sa mga tuntunin ng mga mapagkukunan, ngunit hindi pa rin nila ganap na nakontrol ang Long Group at pahirap na gawin to. Ang aking kakayahan ay hindi dapat kinwestiyon ng mga taong katulad mo, Alexander ay hindi nag-abala sa tunog ng magalang. Nilinggan niya na ang dalawang nag-usap ay talagang mula sa second tier na pamilya. Ang katotohanan na maaari silang makapasok sa pulong na ito ay nangangahulugan na ang dami ng mga benepisyo na kanilang tinatamasa ay kamangha-mangha. Ang ilan sa mga talagang malalaking kuha sa rehiyon ay hindi kumakatawan sa kanilang sarili. Sa halip, sinuportahan nila ang mga pamilyang ito sa pangalawang baitang o kahit pangatlong baitang, na ipinadala ang mga kinatawan na ito sa Long Group upang ipaglaban ang bawat posisyon na makakakuha sa kanila ng mga benepisyo. Nadama ni Alexander ang higit at higit na kumbinsido na ang Long Group ay malapit nang mawala ng laman mula sa loob. Kung ang Long Group ay hindi makapagpatuloy na kumita at makapagbigay sa lahat ng mga benepisyo, ito ay bumagsak na. Mr. Long, hindi mo iyon tama na sabihin, sabi ng isa sa kanila. Lahat tayo ay mga shareholder ng Long Group. Kahit na ang Long family ang may majority share, sa tingin mo ba ay maaaring maging isang malaking conglomerate ang Long Group kung ang iba pa sa amin ay hindi magsusumikap kasama mo? Ang Long Group ang nangunguna sa bawat industriyang kinasasangkutan nito at halos hindi natitinag. Hindi yun isang bagay na kayang gawin ng Long family ng mag-isa. O sa tingin ba ni Mr. Long ay handa na ang Long Group at kaya hindi mo na kami kailangan pa? Tawag ng isa pang boses. Ito ay kasing ganda ng paghamon kay Alexander sa harap ng lahat. Dati, hinahamon din nila si Angelica ng ganito, at gustong-gusto nilang gawin ito. Kahit na ang Long Group ay mukhang kabilang ito sa Long family, alam ng lahat na ang Long family ay hindi makakasagot at lahat ng iba ay may sariling mga plano. Kaunti lang ang mga taong nagsalita sa meeting room. Karamihan sa kanila ay nanonood lang ng palabas. Nais nilang lahat na malaman kung ano ang kaya ng magiging pinuno ng pamilyang Long, si Alexander. Kahit na si Damien mismo ang umupo sa tuktok ng Long Group, mahihirapan din siyang kontrolin ang kumpanya. Ang hangin sa meeting room ay hindi mukhang tense o pabago-bago. Nakangiti ang lahat at mukhang nagkakasundo. Ngunit alam ng lahat na ang lugar na ito ay mas malupit pa sa isang aktwal na larangan ng digmaan. Kabanata 788. Kung hindi makontrol ni Alexander ang pagpupulong ngayon, hindi siya maaaring pumalit kay Angelica. Ang mga dibisyon sa Long Group ay lalala. Nakatingin ang lahat kay Alexander at naghihintay na manood ng magandang palabas. Noon, napakahirap para kay Angelica na kumapit din. But at least she had a better idea of what is going on because she was the one who conceptualized the company in the first place. Ngunit walang gustong kilalanin si Alexander. Anong karapatan niyang pumalit? Anong karapatan niyang kontrolin ang malaking kumpanyang ito? Mr. Long, kung sa tingin mo ay hindi mo na kami kailangan, wala na kaming masasabi. Maaari naming isara ang aming departamento at ikaw mismo ang mamamahala. Tama iyan. Kung sa tingin mo ay magagawa mo ito, masaya kaming isuko ang aming posisyon. Kami ay nagtrabaho ng husto para sa Long Group sa loob ng maraming taon at ito ay medyo nakakapagod. Pwede ba tayong magpahinga? Ang iilan sa kanila na nagsalita ay nagpatuloy lang sa pagtatalo sa isa't isa. Lahat ng sinabi niya ay sarcastic at may iba pang pahiwatig. Ang kanilang mga salita ay walang anumang pagsasaalang-alang sa magiging pinuno ng Long family na ito at tinatrato nila siya na parang hindi siya miyembro ng napakalakas na pamilyang ito. Sa labas ng lugar na ito, hindi sila mangangahas na gawin ito dahil ang pamilyang Long ay isang makapangyarihang pamilya na may mataas na katayuan. Ngunit sa loob ng Long Group, sila ay parang bakterya. Hindi sila nagustuhan ng pamilyang Long ngunit walang pagpipilian kundi ang manirahan sa kanila. At sino ka? Napatingin si Alexander sa unang nagsalita. Ang kanyang boses ay kalmado at walang pakiramdam. Ako si John Sherrill, ang direktor ng pagbebenta para sa industriya ng bakal, ngumiti si John Sherrill. Mr. Long, naaalala mo ba ako ngayon? Hindi siya natatakot sa pamilyang Long. Kung talagang pinilit siya ni Alexander na umalis sa kumpanya, ang buong industriya ng bakal ng Long Group ay agad na babagsak at mawawala ang lahat ng kanilang mga network ng pagbebenta. Hindi ko maalala.
Tumayo si Alexander at lumapit sa kanya. Bigla niyang inabot ang isang kamay para hawakan ang lalamunan ni John at binuhat siya mula sa kanyang upuan. Ang mga binti ni John ay nakalawit sa hangin at sinubukan niyang makalaya. Gulat na gulat ang lahat ng nanunood. Hindi nila inaasahan na magiging dominante si Alexander. Nasa opisina sila. Bitawan mo ako. Patuloy na nagpupumiglas si John Sherrill. Pulang-pula ang kanyang mukha at sumipa siya sa hangin, ngunit hindi siya makaalis sa pagkakahawak ni Alexander. Unti-unting nagiging asul ang kanyang mukha at maya-maya ay umikot na ang kanyang mga mata. Hindi niya akalain na pisikal na aatakehin siya ni Alexander dahil lang hinamon niya ang awtoridad ni Alexander. Nahihirapan na itong huminga at nagsimulang umikot ang kanyang ulo. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi siya makawala sa kamay ni Alexander. Hindi ko kailangang maalala ang anumang bagay tungkol sa isang patay na tao. Biglang naglabas ng lakas si Alexander sa kanyang mga daliri at nabali ang leeg ni John. Ang malutong na tunog na ito ay agad na nagpatahimik sa buong meeting room. Ito ay ganap na tahimik. Tinuya ni Alexander at inihagis ang bangkay ni John sa sahig, at bumagsak ito ng may malakas na kalabog. Lumingon siya at nakitang ang mga mukha ng lahat ay puno ng gulat at takot. Matapang talaga si Alexander. At ikaw, lumapit siya sa pangalawang tao. Sabi mo hindi ka kailangan ng Long family. Hulaan mo. Tama ka. Naghagis siya ng suntok nang hindi niya hinayaang magsalita ang taong iyon. Ang taong iyon ay bumagsak sa sahig at namatay sa lugar. Namutla ang lahat at mas nakaramdam ng pagkabalisa sa kanilang mga upuan. Ang meeting room na ito ay biglang naging isang katayan. Nabaliw na ba si Alexander? Anong sinusubukan mong gawin? Kung papatayin mo ako, magiging malaking kawalan ito sa Long Group, at sa buong industriya ng tela. Bago pa matapos magsalita ang isa, sinuntok ni Alexander ang kanyang puso at pinatahimik siya. Napatay niya ang 5 lalaki sa kabuuan at ang temperatura sa meeting room ay nagyayelo na ngayon. Walang ibang naglakas loob na magsalita. Pakiramdam ng lahat ay nakaupo sila sa mga karayom at sila ay takot. Ang 5 bangkay sa sahig ang sagot ni Alexander sa kanila. Darating siya upang pag-isahin ang Long Group at hindi niya ito gagawin sa mga salita o kahit sa isang makatwirang paraan. Aasa siya sa kanyang mga kamao para gawin ito. Ang mga nakikinig ay mananatiling buhay at ang mga hindi mapupunta sa impyerno. Walang pakialam si Alexander kung sino ang sumusuporta sa mga taong ito at tiyak na walang pakialam kung magkano ang mawawala sa Long Group kung patay ang mga taong ito. Ang mga taong ito ay nararapat na mamatay sa unang lugar. May gustong hamarang sa akin ngayon. Bumalik si Alexander sa kanyang upuan at tumingin sa paligid. Malamig pa rin ang boses niya gaya ng dati habang naglabas siya ng pares ng tisyo para panasan ang sariling mga kamay. Kung wala nang sasabihin, sana ay maalala ninyong lahat ang susunod kong sasabihin. Ang mga hindi nakakaalala sa sinabi ko ay hindi na magkakaroon ng pagkakataong maalala ito muli. Kabanata 789. Taksil. Agresibo. Nangingibabaw. Ang malupit at malupit na imahe ni Alexander ay agad na nakaukit sa isipan ng lahat. Narinig na nila kung paanong ang panganay na anak ng pamilyang Long ay hindi katulad ng mga spoiled brats ng ibang makapangyarihang pamilya. Siya ay napakahusay, napakatalino, mabisyo, mapagpasyahan at lubhang agresibo. Sa wakas ay nakita na nila ito para sa kanilang sarili ngayon. Kahit na sila ay mga taong may kakayahan din at sinusuportahan ng mas makapangyarihang mga tao, hindi sila nang ahas na makipaglaban kay Alexander ng direkta. Kung tutuusin, iisa lang ang buhay nila. Paano kung may naghiganti sa kanila pagkatapos nilang mamatay? Patay na sana sila. Tumanggaw si Alexander nang tumahimik ang meeting room. Kung alam niyang napakadaling patahimikan ang mga ito, noon pa man ay napatay na niya ang ilan sa kanila. Ang Long Group ay naging isang malaking conglomerate ngayon. Ang kumpanyang ito ay kabilang sa pamilyang Long ngunit ang pamilyang Long ay hindi ganap na makontrol ito, diretsyong sabi ni Alexander. Lahat ng tao dito ay sapat na matalino, kaya hindi ako magpapatalo sa paligid. Ang mga benepisyo lamang ang tumatagal magpakailanman, ngunit ang pagkakaibigan ay hindi. Naiintindihan ko iyon. Kaya hindi ako nagtatanong ng marami sa lahat.
Alam kong lahat ay may kanya-kanyang mga plano at hanggat hindi ito makakaapekto sa pagbuo ng Long Group, maaari kong isara ang mata dito. Ngunit kung ikaw ay masyadong ambisyoso at ang iyong ambisyon ay labis na hindi ko kayang tiisin, kung gayon ay pasensya na ngunit aalisin ka ng pamilyang Long. Hindi niya itinago ang alinman sa nakamamatay na hangin sa loob niya at inilabas ito ng buo, na nagpang-inig sa lahat ng nasa meeting room. Masyadong agresibo si Alexander. Tila wala siyang pakialam kung ano ang mangyayari kung ang pamilyang Long ay magagalit sa lahat. Sa karamihan ay papatayin lang niya ang lahat. Bukod pa rito, ilan ang handang ipaglaban ang pamilya Long. Iyon ay tulad ng paghagis ng mga itlog sa isang bato. At gaano karaming mga tao ang nakapagtiwala sa iba na pala kaibigan lamang sa kanila dahil nanindigan sila upang makinabang. Ang lahat ay narito para lamang sa mga benepisyo, at walang sino man ang tunay na kaibigan sa isa't isa. Alam na alam ni Alexander ang mga bagay na ito, at iyon ang dahilan kung bakit naglakas loob siyang kontrolin ang mga ito ng ganito. Kahit na sinubukan ng isang tao na salakayin ang pamilyang Long at nagdulot ng pagkalugi sa pamilyang Long, ang taong iyon ay higit na matatalo. Hindi na ako mag-aaksaya ng panahon. Tinawagan ko ang lahat dito para ipahayag ang isang bagay. Napangisi si Alexander bago nagpatuloy, mula ngayon, hindi na tatretuhan ng Long Group ang Palmer Group bilang karibal. Sa halip, maaari tayong maging magkaibigan. Maaari tayong bumuo at palawakin ng magkasama upang gawing mas malaki ang hilagang merkado kaysa dati. Ano? Mali ba ang narinig ko sa kanya? Mr. Long, ito ay tila ganap na kabaligtaran ng sinabi ni Miss Long noon. Napaka-agresibo ng Palmer Group at kahit na nasa isang industriya lang sila, mabilis silang umangat at hindi natin sila maaaring maging kaibigan. Walang sinabi si Alexander. Napapikit na lang siya at tumingin sa mga taong nagsalita. Habang hindi siya nagsasalita, mas lalo siyang natakot. Ang mga gustong magsalita pa ay agad na itinikom ang kanilang mga bibig at hindi nang ahas na magsalita. Hindi ko ito pinag-uusapan sa iyo. Inaabisuhan lang kita. Tumingin si Alexander sa paligid. Mayroon bang anumang opinyon? Walang nangahas na magsabi ng kahit ano. Magaling. Umaasa ako na ang lahat ay maaaring magtulungan ng maayos at dalhin ang Long Group sa mas mataas na taas. Sa ganoong paraan, mas makikinabang ang lahat. Tumayo siya at lumabas ng meeting room nang hindi lumilingon. Pagkaalis ni Alexander, sumabog sa galit ang buong meeting room. May galit na nagbasag ng baso at nagmura ng galit, ano ito? Masyadong kampante ngayon ang pamilya Long. Masyado silang mayabang at walang pakialam sa iba sa atin. Suportahan ang Palmer Group at ituring sila bilang mga kaibigan. Halatang nakikipagtulungan sila sa pamilyang Long. Pinaglaruan tayo ng Long family. Kabanata 770. Lahat sila ay nagngangalit. Noong si Angelica pa ang namumuno, sinabihan niya silang tretuhin ang Palmer Group bilang pinakamalaking karibal ng Long Group. Nakuha niyang seryosohin ito ng lahat at panoorin ng mabuti ang Palmer Group, pati na rin ang pag-atake sa kanila hanggat kaya nila. Magkano ang kanilang namuhunan sa paggawa nito? At magkano ang nawala sa kanila? Ngunit ngayon, si Alexander ang namumuno at gusto niyang ituring nilang magkaibigan ang Palmer Group. Nais niyang makipagtulungan sila sa Palmer Group at kahit na suportahan sila. Maaari siyang mangarap. Napakalinaw kung ano ang sinusubukang gawin ng pamilyang Long. Ang pamilyang Long ay kulang lamang sa pag-anunsyo na sila ang sumusuporta sa Palmer Group sa lahat ng panahon at ang Palmer Group ay kabilang sa pamilyang Long. Ang mahabang pamilyang ito ay talagang mahusay na naglaro at niloko kaming lahat. Hindi na kailangang gumawa ng pangalawang hula. Ang Palmer Group na ito ay tiyak na kabilang sa Long family, at maging ang lahat ng tungkol sa Greencliff na isang ipinagbabawal na teritoryo ay nilikha ng Long family. Anong ambisyosong plano? Sinusubukan ba ng pamilyang Long na duminahin ang hilaga ngayon? Lahat ay nagalit at napuno ng galit. Noong nasa court pa si Alexander, wala silang lakas ng loob na magsalita dahil natatakot sila sa baliw na ito. Ngunit nang lumabas si Alexander sa silid, lahat sila ay nagsimulang mawala ng galit. Sobrang obvious ngayon. Ang Palmer Group ay tiyak na kabilang sa Long family. Ngunit ang pamilyang Long ay hindi nang ahas na aminin ito sa publiko.
Kapag nagawa na nila iyon, ito ay katumbas ng pagsasabi na nilero na nila ang lahat ng makapangyarihang pamilya sa Hilaga at iyon ay magdudulot ng galit ng lahat sa Hilaga. Kahit na ang pamilyang Long ay isang napakalakas na pamilya, mahirap tanggapin ang galit ng lahat ng sabay-sabay. Ngunit kahit na wala silang sinabi, alam ng lahat na ang Long family ang nasa likod ng Palmer Group. Ang Greencliff ay sinuportahan ng Long family. Hindi naging mahirap para sa isang napakalakas na pamilya na lumikha ng ilang uri ng ipinagbabawal na teritoryo. Bago ito, ang lahat ay nanghuhula pa rin at hindi nang ahas na sabihin ito para sigurado. Ngunit ngayon ay halos inamin na ito ni Alexander. Napuno ng pagmumura at pagmumura ang buong meeting room. Ngunit alam ng lahat na kailangang magpatuloy ang palabas. Pagkatapos nilang magmura, kailangan nilang bumalik sa mga bagay na dapat nilang gawin. Ngunit walang alinlangan, ang atensyon ng lahat ay nasa Palmer Group na ngayon. Ang Palmer Group ay kabilang sa pamilyang Long ngunit ang pamilyang Long ay hindi nang ahas na aminin ito at ginamit ang kumpanyang ito upang labanan ang iba pang makapangyarihang mga pamilya sa Hilaga upang maalis ang mga kaaway ng Long Group. Kaya't dahil hindi nila kayang labanan ang pamilya Long, pagkatapos ay puputulan nila ang mga kamay ng pamilya Long. Sisirain nila ang Palmer Group. Ipapabangkarot nila ang isang kumpanya na pinaghirapan ng pamilya Long na itayo. Tuluyan na nilang lilipulin ang ipinagbabawal na teritoryo ng Greencliff na maingat na ginawa ng pamilya Long. Nang matapos ang meeting ay umalis na ang lahat. Halatang hindi sila nasisiyahan sa desisyon ni Alexander at nakasulat iyon sa buong mukha nila. Ngunit malapit na silang gumawa ng isang bagay upang tumugon sa pagiging agresibo ng pamilyang Long. Nakatayo si Alexander sa harap ng dingding ng bintana sa kanyang opisina na may mapanlinlang na ekspresyon sa kanyang mukha. Ipinsangipin, pang-iinis niya. Noon, ginamit mo ang pamilya Long bilang isang kalasag, kaya ikaw na ang tumama. May nag-set up ng chess game sa North at ginamit ang Long family para maging shield ng Palmer Group. Kaya lahat ay naniniwala na ang Palmer Group ay kabilang sa Long family. Ang mga taong sa una ay may planong salakayin ang Palmer Group ay biglang hindi na nang ahas na kumilos. Ito ay talagang magandang taktika. Ngunit dahil kinuha nila ang isang bagay na hindi nila dapat makuha, kailangan nilang bayaran ang presyo para sa paggawa nito. Dahil ang lahat ay hindi nasisiyahan sa pamilyang Long, kukunin niya silang ilabas ang kanilang galit sa Palmer Group. May umaasa na lalabas ang Long family at aminin na sa kanila ang Palmer Group. Maaari siyang mangarap. Ipinagmamalaki ni Alexander ang kanyang sarili. Tahimik siyang manunood habang ang mga makapangyarihang pamilya sa Hilaga ay magsisimulang salakayin ang Palmer Group na parang baliw dahil inakala nila na ang Palmer Group ay ang kalasag ng Long family laban sa lahat na banta sa Long Group. Kabanata 771. Gagamitin ni Alexander ang parehong taktika para lumaban. Noong ginamit ng Palmer Group ang Long family bilang kanilang kalasag, marami pang iba ang natakot na salakayin ang Palmer Group. Pero ngayon, lahat ng mga tao sa Long Group na nagnanais at napupuot sa Long family ay gustong ibagsak ang Long family ngunit hindi sila nang ahas na gawin iyon ng lantaran. Kaya ang maglakas loob nilang gawin ngayon ay salakayin ang Palmer Group. Sa sandaling naisip nila na ang Palmer Group ay isang bagong kapangyarihan na sinusuportahan ng pamilyang Long, tiyak na aatake sila sa Palmer Group sa lahat ng panig upang itulak ang pamilyang Long sa isang sulok. Kung aminin ng pamilyang Long na sila ang sumusuporta sa Palmer Group at ang Palmer Group ay pag-aari nila, mas malala ang kahihinatnan nito. Ang mga makapangyarihang pamilya at ang iba pang pinakamakapangyarihang pamilya ay susunod sa kanila. Ngunit aaminin kaya ito ng pamilyang Long. Ipinagmamalaki ni Alexander ang kanyang sarili. Ang ganting atake na ito ay naging sanhi ng Palmer Group na pampublikong kaaway ng buong Hilagang rehiyon. At ang Palmer Group ay malapit ng formal na pumasok sa Hilagang merkado. Parang nagkataon lang ang lahat, ngunit matagal nang hinintay ni Alexander ang araw na ito. Inaasahan mo na ang pamilyang Long ay umamin dito. Malamig na tawa ni Alexander. Ang Palmer Group ay hindi talaga sinusuportahan ng Long family, kaya ano ang aaminin natin? Sa palagay ko ang tunay na pamilya na sumusuporta sa kanila ay kailangang ihayag ang kanilang sarili sa pagkakataong ito, tama ba? Nahulaan ni Alexander na isang napakalakas na pamilya ang nasa likod ng Palmer Group.
Hindi niya alam kung aling pamilya iyon, ngunit hindi iyon ang Long family para sigurado. Sa sobrang pressure sa kanila, tiyak na masisira ang Palmer Group kung hindi sila lalabas. Kung ang magkabilang panig ay nauwi sa pakikipaglaban hanggang sa kamatayan, kung gayon ay makakatulong din iyon sa pamilyang Long upang maalis ang lahat ng mga banta sa Long Group. Ito ay pagpatay ng 3 ibon gamit ang isang bato. May nakakalokong ngiti sa mukha ni Alexander. Uupo lang siya dito at tahimik na manunood ng palabas. Kasabay nito, magkaiba ang mukha ng lahat ng lumabas ng meeting room kanina. Ang mga pamilya ng mga pinatay sa lugar ni Alexander ay partikular na galit na galit. Ang pamilya Sherrill. Second-tier family lang sila, pero gusto talaga nilang humingi ng paliwanag sa Long family ngayon. Kung ang padre de pamilya, si Matthew Sherrill, ay hindi napigilan ng iba pa niyang pamilya, napatay na sana niya ang kanyang paraan sa pamilyang Long. Ang aking nakababatang kapatid ay namatay ng ganoon. Galit na galit si Matthew Sherrill. Paano magagawa ng pamilyang Long ang ganoong bagay? Paano pahihintulutan si Alexander na gawin ito? Master, huminahon ka. Hindi ito ang oras para makipag-away sa Long family. Sinadya ni Alexander na guluhin tayo, kaya dapat huminahon ka. Ang pamilyang Long ay napakalaki sa kanilang sarili at isang napakalakas na pamilya, habang ang pamilyang Sherrill ay isang pangalawang tier na pamilya lamang. Kahit na sinuportahan sila ng ibang tao, maaaring mag-alok lamang sa kanila ang kanilang tagapagtaguyod ng mas magandang deal, ngunit walang paraan na mailigtas nila ang pamilyang Sherrill kung ang pamilyang Sherrill ay nagkakaproblema. Kung talagang nauwi sila sa pakikipag-away sa pamilyang Long, ang kanilang mga tagapagtaguyod ay agad na pumutol sa kanila upang maiwasan din ang gulo. Alam na alam ito ng lahat ng makapangyarihang pamilyang ito. Dahil sila ay mga kasangkapan lamang, kailangan nilang kumilos na parang mga kasangkapan. Masyadong padalos-dalos si John. Kinuha lang ni Alexander ang kontrol sa Long Group, kaya ito ang oras kung saan paparusahan niya ang mga taong hindi kooperatiba bilang babala sa iba. Bakit niya ginulo si Alexander sa ganoong oras? It's not as if the Sherrill family can do anything about this. Gusto mong labanan natin ang pamilyang Long. Ang dalawang pamilya ay nasa ibang antas. Ang pamilyang Long ay maaari lamang magpadala ng isa sa kanilang mga napakahusay na mandirigma upang lipulin ang buong pamilya ng Sherrill. Masungit ang ekspresyon ni Matthew habang nakakuyom ang mga ngipin at mahigpit na nakakuyom ang mga kamao. Siya ay kumukulo-baliw. Ang kanyang sariling nakababatang kapatid na lalaki ay pinatay sa harap ng napakaraming tao ng ganoon. Hindi lang siya nawala ng miyembro ng pamilya, nataman din siya sa mga tuntunin ng kanyang reputasyon. So ibig mong sabihin na matay si John para sa wala? Halos sumisigaw na siya ngayon. Gusto kong bayaran ito ng Long family. Kabanata 772. Alam ni Matthew Sherrill na masasabi lang niya ang mga salitang ito at wala siyang gagawin tungkol dito. Sa katunayan, ito lamang ang masasabi niya sa loob ng 4 na dingding ng kanyang sariling bahay, dahil kung lumabas ang mga salita tungkol sa mga bagay na ito, ang mga kahihinatnan ay magiging napakalubha. Kaya't ang pamilyang Long ay naghahanap ng dahilan upang puksain ang pamilyang Sherrill. Dahil ginawa ng pamilyang Long ang Greencliff na isang ipinagbabawal na teritoryo at itinayo ang Palmer Group para sakupin ang napakaraming bahagi ng bansa, malinaw ang ambisyon ng pamilya Long. Sinisikap nilang alisin ang sinuman sa Long Group na isang banta sa kanilang sarili. Gagawin nilang kumpanya ang Long Group na tunay at ganap na pag-aari ng pamilyang Long. Kaya pagkatapos gamitin ang lahat para maging matagumpay, susunugin nila ang lahat ng tulay. Hindi pa nila nasuri kung ang iba ay sang-ayon dito. Guro, hindi natin kayang labanan ang pamilyang Long ngayon. Maliban na lang kung ang iba pang pinakamakapangyarihang pamilya ay gagawa ng pag-atake, tiyak na mamamatay tayo sa pagsisikap. Ang pamilya Sherrill ay umupo ng magkasama upang pag-usapan ang bagay na ito at sinubukang payuhan si Matthew na manatiling kalmado. Kahit anong tingin nila dito, hindi kapantay ng pamilyang Sherrill ang pamilyang Long. Ito ay hanggal na subukan ang isang walang saysay na pag-atake. Mabibigo silang maghiganti kay John at magbibigay ito ng dahilan sa pamilyang Long para kainin ang pamilya Sherrill. Pagkatapos sabihin mo sa akin, ano ang dapat nating gawin? Galit na galit si Matthew. Hindi lang ang pamilya natin.
Mayroon ding iba pang mga pamilya na nasa parehong bangka, at pinatay ni Alexander ang isa sa kanila sa pulong na iyon. Ibig mong sabihin wala tayong magagawa tungkol sa pamilyang Long kahit magkapit kamay tayo. Guro, bukod sa napakakapangyarihang mga pamilya o pinagsamang pagsisikap ng mga pamilya sa unang antas, sino ang makakalaban sa pamilyang Long? Lalong nagalit si Matthew. Pakiramdam niya ay may nagbigay sa kanya ng isang mahigpit na sampal ngunit wala man lang siyang lakas ng loob na sampilan pabalik ang kausap. Mamamatay na siya sa paghawak nito. Humph! Kahit na wala tayong magagawa tungkol sa pamilyang Long, tiyak na may magagawa tayo tungkol sa Palmer Group, di ba? Ang Palmer Group ay ang kumpanyang palihim na sinusuportahan ng pamilya Long, di ba? Ginamit ng Long family ang Palmer Group para maapektuhan ang napakaraming benepisyo ng mga tao, kaya sigurado akong lalaban ang lahat. Tama iyan. Dahil wala tayong magagawa tungkol sa Long family, atakihin natin ang Palmer Group. Sa palagay ko ay hindi na lang manunood ang Long family habang inaatake ang Palmer Group. Sa sandaling maglakas loob silang aminin na sa kanila ang Palmer Group, lahat ay magkakapit-bisig para pabagsakin ang Long family. Pagkatapos sabihin ng lahat ang mga bagay na ito, tumayo si Matthew. Hindi siya makapaghintay na magsimula. Sasalakayin natin ang Palmer Group kung gayon. Utos niya. Malamig siyang ngumuya at sinabing, titingnan ko kung uupo roon ang pamilya Long at panoorin tayong sirain ang Palmer Group. Ipaalam sa iba sa pamilya na salakayin ang Palmer Group. Sigurado akong hindi susuko ang pamilya Long sa isang kumpanyang pinaghirapan nilang suportahan. Sa loob lamang ng isang araw, lahat ng iba pang makapangyarihang pamilya na may bahagi sa Long Group ay nakarating sa parehong conclusion. Walang gustong mawala ang kanilang posisyon sa Long Group at tiyak na ayaw nilang mawala ang lahat ng mga benepisyong natamo nila sa nakalipas na ilang taon. Ngunit ang pamilya Long ay lumayo na at masyadong agresibo. Nais nilang magsunog ng mga tulay kasama ang iba pang makapangyarihang pamilya at naghatid ng isang sampal sa kanilang mga mukha. Walang paraan na sila ay pagpunta sa kumuha ito nakahiga. Dahil walang nang-ahas na labanan ang Long family sa harapan, magsisimula sila sa pagwasak muna sa Palmer Group. Samantala, si Diane at ang iba ay naghahanda para sa paglulunsad ng kanilang bagong produkto. Naging abala ang lahat sa tanggapang pansangay sa Hilaga. Sa pagkakataong ito, hindi na nila kailangan pang kumuha ng sinuman para maging bahagi ng tanggapang pansangay sa Hilaga. Sa sandaling inilabas ang mga plano, napakaraming empleyado sa tanggapan ng Greencliff ang gustong mag-apply para sa paglipat sa Hilaga upang matulungan ang kumpanya na pumasok sa isang bagong merkado. At pagkatapos ipahayag ni Diane ang hinaharap na direksyon ng Palmer Group, ang lahat ng tao sa kumpanya ay mas nasasabik. Para sa mga tauhan, ang trabaho ay hindi na lamang isang trabaho kundi isang karera. Ang lahat ay maaaring magtrabaho ng sama-sama at bumuo ng kanilang mga karera ng magkasama. Handa nang ilunsad ang aming bagong produkto, at handa na ang lahat ng mga channel sa pagbebenta. Kaya ngayon na ang oras para sa Palmer Group na magkaroon ng matatag na posisyon sa Hilaga. Hinikayat ni Diane ang lahat sa pamamagitan ng isang video conference. Pagkatapos noon ay bumaling siya kay Ethan. May idedagdag ka ba? Tamad na nakasandal si Ethan sa upuan at pinaningkitin ng mata ang lahat ng nasa screen. Alam niyang nasa kanya ang mga mata ng lahat. Wala akong masyadong sasabihin, ngumiti siya. Ngunit naghanda ako ng cash na premyo na $100 milyon, paano iyon? Kabanata 773. Natahimik ang lahat. Isang mahinang tunog ng paghinga ang narinig, at nagsimula itong bumilis. Parang hindi narinig ng lahat ang numero na malinaw na inihayag ni Ethan. Magkano ulit? Good heavens, ang dami na namang sinabi ni Kuya Ethan. $100 milyon. Bulalas ng ilan sa kanila. Alam nilang lahat na bukas palad si Ethan, ngunit kahit papaano ay paulit-ulit niyang nabigla ang mga ito sa kanyang pagkabukas palad. Ang Palmer Group ay kumita ng malaking pera, ngunit ang lahat ng kanilang mga kita ay napunta sa pagbibigay sa mga empleyado ng pinakamahusay na mga benepisyo, habang ang iba ay naibigay sa kawang gawa. Ito ay isang bagay na ipinagmamalaki ng lahat ng kawani. Ipinagmamalaki nilang magtrabaho sa ganoong kumpanya. Ang mga cash prize na binigay ni Ethan ay galing sa sarili niyang bulsa pero hindi nila alam iyon.
Si Ethan ay isang lalaking nagpakasal sa pamilya ng kanyang asawa at patuloy na nagnanakaw ng chips mula sa mga tauhan, kaya paano siya magkakaroon ng napakaraming pera sa kanyang sarili? Kuya Ethan, mali ba ang narinig ko? Sinabi mo bang $100 milyon? Ang isang tao ay hindi maaaring makatulong ngunit muling kumpirmahin ang pahayag na ito. Wala na talaga silang maalala sa meeting kanina. Ngayon lang nila naririnig ang mga salitang $100 milyon sa kanilang isipan. You did hear me wrong? Casual na lumipat si Ethan sa kanyang upuan. Tumangala siya at ngumiti, napag-isipan kong muli at mukhang hindi sapat ang $100 milyon para tumugma sa reputasyon ng Palmer Group. Gagawin ko itong $200 milyon. Sa pagkakataong ito, hindi lang lahat ng staff sa meeting ang napabuntong hininga. Maging si Diane ay napabuntong hininga. Isang premyong cash na $200 milyon. Hindi pa nga sila nagsisimula at nag-aalok na siya ng cash prize. Ang lahat ay tiyak na magsisikap. Sana lahat ay magtutulungan ng husto para maging matagumpay ito at mag-iwan ng napakahusay na pamana, tumayo si Ethan. Sigurado akong lahat kayo ay kayang gawin ito. Oo, Kuya Ethan. Tumango ang lahat at sabay-sabay na sumagot. Nang matapos ang video conference, tulala pa rin ang lahat. Ito ay hindi totoo sa lahat. Ngunit hindi na binalika ni Ethan ang kanyang mga pangako. CEO Palmer. Nakatayo si Ashley sa likod ni Diane. Maingat niyang ibinulong si Diane, kailangan mong bantayang mabuti si Brother Ethan. Bakit? Tingnan mo kung gaano karaming pera ang kanyang pinalayas. Nagiging masama ang mga lalaki kapag marami silang pera. Hindi alam ni Diane kung matatawa ba siya o maiiyak. Iyon ay pera ni Ethan pagkatapos ng lahat. Si Diane ay walang ideya kung bakit siya nagkaroon ng napakaraming pera, ngunit sa anumang kaso, si Ethan ay hindi kailanman nagkukulang ng pera at hindi kailanman naabala ng pera. Sasabihin ko sa kanya na huwag ibigay ang cash prize. Hindi. Huwag gawin iyan. Naging balisa si Ashley. Kailangan kong mag-ipon para makapag-asawa. Babalik ako sa trabaho ngayon din. Humagalpak ng tawa si Diane. Lumapit siya kay Ethan. Tamad pa rin siya umupo sa upuan niya. Ang $200 milyon ay hindi naiiba sa $2 sa kanya. Magsisimula na. Tama, tumingin si Ethan kay Diane. Handa ka na ba? Hindi ito magiging isang maayos na biyahe at magkakaroon ng lahat ng uri ng mga problema. Pero kailangan mo lang mag-focus sa kung ano ang kailangan mong gawin. Oo, gagawin ko lang. Walang masyadong sinabi si Diane. Alam niyang may tiwala si Ethan sa kanya, at kailangan din niyang magkaroon ng tiwala sa sarili. Bumagsak sa negosyo ang Palmer Group North Branch Office. Ang mga plano, marketing, benta, pagkatapos ng mga benta at iba pang bahagi ng proseso ay inilagay lahat sa lugar. Sa sandaling inilabas ng Palmer Group ang kanilang bagong produkto, umabot ito sa hilaga sa pamamagitan ng bagyo. Ang kanilang produkto ay maingat na idinisenyo upang tumugma sa mga pagbabago sa lagay ng panahon sa hilaga, kaya ito ay iniikma sa mga pangangailangan ng mga mamimili. Lumikha ito ng siklab ng galit sa sandaling tumama ito sa mga istant. At dahil sa kanilang reputasyon sa ngayon, ang mga produkto ng Palmer Group ay kilala na may mataas na pamantayan at napakataas na kalidad, kaya lahat ng mga mamimili ay nakadama ng katiyakan sa paggamit ng kanilang mga produkto. Kabanata 774. Kasabay nito. Si Tom Foster na ngayon ang namamahala sa lahat ng 5 gantries na kinuha nila, kaya sinisigurado niyang maayos na makapasok ang mga kalakal ng Palmer Group. Ang lahat ay maayos at walang mga issue. Tower Plaza. Ito ay isang sikat na sentro ng pamamahagi sa Hilaga, at maaaring bumili ng anumang bagay sa lugar na ito. Dito rin ang mga kalakal ay pangunahing ipinakalat sa Hilaga. Maraming retailer sa lahat ng laki ang nagbantay sa lugar na ito. Malalaman nila kung maganda ang benta ng isang produkto. Ngunit syempre, hindi nila pinapanood ang mga uso upang bilhin ang mga produkto mismo para ibenta o mag-apply upang maging isang distributor. Ang kanilang intensyon ay lumikha ng mga imitasyon ng mga pinakamabentang bagay na ito. Nang lumabas dito ang bagong produkto ng Palmer Group, nagdulot ito ng kaguluhan at ang unang batch ay naibenta sa wala pang 3 oras.
Pagkatapos noon, nawala ang mga delivery truck na parang hindi pa sila dumating sa unang pagkakataon. Bumalik sa North Branch office ng Palmer Group. Mayroong dalawang magkatulad na produkto sa mesa. Imposibleng paghiwalayin sila batay sa kanilang packaging, logo at maging ang amoy ng produkto. Hindi ko masabi kung alin ang totoo at kung alin ang peke, umiling si Owen pagkatapos maingat na suriin ang dalawa. Hindi ako makapaniwala na may lumitaw na imitasyon pagkatapos lamang ng 3 araw. At nagawa nila ito ng napakagandang trabaho. Sinusubukan ba nilang patayin ang Palmer Group? Galit na galit siya. Nang marinig niya na may mga consumer na nagrereklamo tungkol sa mga produkto ng Palmer Group, nagpunta siya upang imbestigahan ang bagay upang malaman na ang mga peking ay ibinebenta sa merkado. Maliban kung gumamit ka ng propesyonal na kagamitan upang subukan ang produkto, imposibleng sabihin sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito, sabi ni Owen kina Ethan at Diane. Huwag mo nang pansinin ang mga mamimili. Kahit hindi natin masabi. Bahagyang kumunat ang noo ni Diane. Ang bagong produkto ay lumabas lamang ng ilang araw at ang mga peking ay tumama na sa mga stand. At ang mga ito ay napakataas na kalidad na mga peking mukhang katulad ng tunay na bagay. Ngunit kung bumili ang isang customer ng imitasyon, isisisi pa rin nila ang anumang issue sa kalidad sa Palmer Group. Narito ang unang palatandaan ng problema. Tila napakalma pa rin ni Ethan na para bang nakita na niya ang pagdating nito. Ito lang ang una at marami pang susunod, kaya mas madaling masanay na lang. Kuya Ethan, hindi pa rin namin mahanap ang pinanggalingan ng mga peking kalakal. Ano ang dapat nating gawin? Mariin na ikinuyong ni Owen ang kanyang mga kamao at galit na sinabi, kakalabas lang ng bagong produkto, kaya ngayon na ang oras para sa kalidad ng produkto na magsalita para sa sarili nito at itaas ang ating reputasyon. Ngunit kung sinisira ng mga peking ito ang ating reputasyon, nagkakaproblema tayo. Tama na yan, sabi ni Diane. If it's really a problem with our products, then of course we will be responsible for it. Pero ngayon, kami na ang sisisi sa iba. Hindi niya inaasahan na ang sino man ay magiging napakasama. At ang mga taong ito ay hindi ginagawa ito para sa pera o anumang iba pang anyo ng kita. Ginagawa nila ito para lang atakihin ang Palmer Group, kasuklam-suklam ang Palmer Group at para masigurado na masira ang reputasyon ng Palmer Group. Huwag kang mag-alala, mahinahong sabi ni Ethan. Kailangan mo lang gawin ang dapat mong gawin. Ako na ang bahala sa iba. Tumayo siya at casual na naglakad papunta sa desk ni Ashley. Binuksan niya ang kanyang drawer at naglabas ng isang bag ng chips dahil sa ugali. Agad naman siyang sinundan ni Kuya Geoff at ng iba pa. Ang paggawa ng isang bagay tulad ng paggawa ng mga peke ay isang kawili-wiling bagay, sabi ni Ethan. I would really love for more trouble to come my way. Kung hindi, naiinip na ako. Kumain siya ng 2 piraso at inihagis ang bag kay Kuya Geoff. Geoff, sabihin mo sa akin, paano natin haharapin ang mga taong gumagawa ng mga peking ito? Ibinuko ni Kuya Geoff ang kanyang bibig at pinalamanan ang mga chips. Nilunok niya ng malakas ang chips. Crush natin sila. Kabanata 775. Ang mga imitasyon ng pinakabagong produkto ng Palmer Group ay lumitaw at ito ay nagulat sa merkado. Kakalabas lang ng produkto sa mga stand at tumaas ang reputasyon ng Palmer Group. Ngunit nang magsimulang lumitaw ang mga imitasyon, naging maingat ang mga customer. Mas malala kapag may nakatanggap talaga ng imitasyon sa pamamagitan ng isang opisyal na channel sa pagbebenta. Nagbigay ng mga tagubilin si Ethan at agad na naglabas ng pahayag si Owen para sabihin na hindi inaprubahan ng Palmer Group ang sinumang gumawa ng panggagaya sa kanilang mga kalakal at may karapatan silang yusigin at imbestigahan ang sinumang sospek. Sa kabilang banda, nagsimula na ring kumilos si Ethan. Palagi niyang kinuha ang pinakamadali at direktang paraan. Ito ay hindi ang pinakamarangal na paraan ng paggawa ng mga bagay ngunit hindi siya kailanman nag-iisip tungkol dito. Sa isang abandonadong bodega sa kanayunan. Isang dosenang lalaki ang nakagapo sa kanilang mga kamay at paa at inilagay sa isang hala na gawa sa metal. Hayaan mo na tayo. Wala kaming alam. Wala talaga kaming alam. Kailangan mong magbayad ng mahal para sa paggawa nito. Bilisan mo at bitawan mo na kami. Wala itong kinalaman sa amin. Wala kaming ginawa.
Lahat sila ay sumisigaw kung paano sila inosente at walang gustong umamin na sa kanila nanggaling ang mga imitasyon kahit na nahuli sila ni Ethan. Umupo si Ethan sa isang tabi at sumulyap sa kanila. Wala akong masyadong oras na dapat sayangin. Ang mga peking produkto ay ibinente sa iyong mga tindahan, kaya hindi ako maniniwala sa iyo kung sasabihin mong wala itong kinalaman sa iyo. Lumingon siya. Geoff, naniniwala ka ba sa kanila? Umiling si Kuya Geoff at malamig na ngumiti. Mas mabuting maglinis na kayo at sabihin sa amin kung saan ninyo nakuha ang mga paninda. Kung hindi, hindi ka lang mawawalan ng karapatang ibenta ang mga kalakal, mawawalan ka rin ng buhay. Ang mga taong ito ay nagtrabaho ng husto upang maging isa sa mga distributor ng bagong produkto ng Palmer Group. Ngayon ay malinaw na sila ay may masamang intensyon mula pa noong una. Palaging sinasabi ni Ethan na dapat gamitin ng bawat isa ang kanilang sariling mabuting halimbawa para hikayatin at kumbansihin ang iba na makinig sa kanila. Ngunit hindi kailangang maging etikal sa mga taong mismong hindi etikal. Ang mga kamao ay mas mahusay kaysa sa anumang bagay. Talagang wala itong kinalaman sa amin, hindi rin namin alam. Tama iyan. Hindi talaga namin alam kung saan nanggaling ang mga peking kalakal. Isang araw lang sila nagpakita. Baka may problema sa Palmer Group, walang nakakaalam. Nagpatuloy sila sa pagtatanggol sa kanilang sarili. Hindi nila inaasahan na mahuhuli sila ni Ethan. Ginawa nila ang lahat ng palihim at nagbenta ng napakaraming produkto. Walang makakaalam na sila ang mga nagbebenta sa oras na napagtanto ng sino man na may problema. Pero madali silang nahanap ni Ethan. Ang numero 5 ay nagdala ng 2 aso sa bodega. Ang 2 bulldog na ito ay malaki at mabangis, at ang tingin sa kanilang mga mata ay mabangis. Tumutulo ang laway mula sa matatalas ng ngipin ng mga aso, at nagsimulang sumigaw sa takot ang mga lalaki sa kulungang metal. Ano ang sinusubukan mong gawin? Anong gusto mong gawin sa amin? Huwag mong subukan ang anumang nakakatawa. Baka may mamatay. Ilabas mo kami. Ilabas mo kami. Lahat sila ay nagsimulang tumama sa mga gilid ng metal na hala at malapit ng lumuha. Hindi umimik si Ethan at tumango. Dinala ng number 5 ang mga aso sa metal cage habang ang number 6 ay naghanda upang i-unlock ang pinto ng cage. Ang mga lalaki sa loob ng hala ay mas kinilabutan ngayon. Narinig kong may rabies ang mga asong ito, mahinahong sabi ni Ethan. Sana maging masaya kayong makipaglaro sa kanila. Binuksan ang pinto ng kulungan. Sinubukan ng 2 mabangis na bulldog na sumugod at halos hindi sila mapigilan ng number 5. Ang kanilang mga metal na tali ay maingay na dumula sa sahig. Ang tahol ng mga aso ay namutla ang mga lalaki sa loob ng hala at lumipat sila sa lugar na pinakamalayo sa pintuan. Kung pinapasok ang mga aso, walang lugar para sa kanila na magtago. Iligtas mo kami. Iligtas mo ang aming buhay. Kahit na hindi sila kagatin ng 2 asong ito hanggang mamatay, mamamatay din sila sa rabies. Sinong makakatagal pa? Naramdaman na lang nilang demonyo si Ethan. Paanong may nakakatakot? Hindi iyon ang gusto kong marinig. Ikinawi ni Ethan ang kamay at binitawan ni number 5 ang isang aso. Tumahol ito ng malakas at dumiretso sa hala na gawa sa bakal habang nakatalas ang mga ngipin. Kabanata 776. Lahat ng nasa metal na kulungan ay nagsimulang gumalaw sa lahat ng direksyon at nag-aagawan upang makalayo sa aso. Ngunit muling isinara ng number 6 ang pinto ng hala at walang makalabas. Ito ay 200 square feet lamang, kaya walang gaanong espasyo upang makatakas. Isang aso ang tumakbo pagkatapos ng higit sa 10 sa kanila at lahat sila ay sumisigaw ng tulong. Ang isa sa kanila ay nahulog at mabilis na hinawakan ang leeg ng aso at tumangging bumitaw. Wala sa iba ang nang-ahas na tumulong at lumayo sa abot ng kanilang makakaya. Sila ay nagdasal ng husto na ang tao ay magpatuloy sa paghawak sa aso kahit na siya ay namatay sa paggawa nito. Number 5. Ang isang aso ay mukhang hindi sapat. Sigaw ni Ethan. Muling binuksan ang pinto ng kulungan at papasukin na ang isa pang mas mabangis na aso. Malapit nang magkaroon ng nervous breakdown ang lahat ng nasa hala. Gusto lang nilang kumita ng mas maraming pera, ngunit ayaw nilang mamatay. Magsasalita ako. Magsasalita ako. May biglang sumigaw.
Mauunang lumabas ang taong unang magsasalita, mahinahong sabi ni Ethan. Magsasalita muna ako. Mauuna na ako. Ito ay isang lalaki na tinatawag na Rufus Sherrill, siya ang nagbigay ng mga kalakal. Sinabi ni Rufus Sherrill na ang mga kasalukuyang distributor para sa Palmer Group ay nakakakuha ng espesyal na presyo, kalahati lang ng presyo ang halaga ng mga bilihin, at iyon ang dahilan kung bakit kami pumayag. Huwag papasukin ang aso. Huwag mong papasukin. Si Rufus Sherrill ang nagbigay sa atin ng mga paninda. Nasa Tower Plaza din siya. Please, paalisin mo na kami. Lahat sila ay nakipaglaban upang matapon ang beans kay Rufus Sherrill at hindi na alintana kung paano niya ito pinagbantaan. Kung hindi sila magsasalita, kagatin sila hanggang sa mamatay ng dalawang asong ito. Alam mo ba na ang pagbebenta ng peke ay maaaring magdulot ng pinsala sa iba? Tanong ni Ethan. Why yes. We know. Sabi ng isa sa kanila sa nagngangalit ng ngipin. Hindi rin namin nais na saktan ng sinuman, ngunit ang pera. Ho, alam mo at binente mo pa rin ang mga paninda. Para sa pera. Tumayo si Ethan. Hanggang ngayon, 5 tao ang nalason sa mga peking gamit mo. 3 sa kanila ang pumangit dahil dito at may 2 binatilyo na nasa ospital pa. At gusto mong pakawalan ko kayong lahat. Sinulyapan niya ang mga lalaki, saka tumalikod at umalis. Hindi mo tinupad ang pagtatapos ng kasunduan. Hayaan mo na tayo. Let us go. Iligtas mo kami. Alam naming nagkamali kami. Nagkamali tayo. Hindi na kami mangangahas na magbenta ng peke, ilabas mo kami. Nagsisigawan lahat ng lalaki pero walang pakialam si Ethan. Umalis siya kasama si Kuya Geoff, habang nagpalitan ng tingin ang number 5 at number 6. Binuksan ng isa ang pinto ng hall habang ang isa naman ay kumala sa pagkakahawak sa tali para makapasok ang galit na bulldog sa metal na kulungan. Tulong! Iligtas mo ang aming buhay. Patuloy ang pag-ungol at pag-agos ng dugo. Ngunit walang naawa sa kanila. Kung hindi pa nahanap ni Ethan ang mga ito sa tamang panahon, mas marami pa ang mga peking na ibenta at mas maraming tao ang masasaktan. Ang mga lalaking ito ay nararapat na mamatay ng 1,000 beses para sa krimeng ito lamang. Bumalik sa Tower Plaza. Ang isang maruming opisina ay walang iba kundi isang mesa at isang upuan. Karaniwang walang pumupunta rito, kaya natatakpan ng alikabok ang mesa. Ipinakilala ka ni Mr. Boyd. Tanong ng isang boses na halatang alerto. Hindi ako nakikipagnegosyo sa mga taong hindi ko kilala. Pero simula nang ipakilala ka ni Miles, pwede na kitang I1 batch. Kung hindi mo kayang ibenta ang mga ito, huwag mo na akong kontakan. Ibinaba ni Ethan ang telepono at tiningnan ang numero ng telepono sa pintuan ng opisina. Magaling. Darating ang lalaking ito. Kabanata 777. Naghihintay sina Ethan at Kuya Geoff sa pintuan ng maruming opisinang iyon. Mayroong ilang mga bakas ng paa sa sahig na natatakpan ng alikabok. Ang isang bilang ng mga tao ay dapat na nakolekta ng mga kalakal mula dito sa nakalipas na ilang araw. Kung hindi sinabi sa kanila ng mga boss na iyon sa metal cage ang tungkol sa lugar na ito, talagang mahirap makahanap ng ganoong liblib na opisina. Maya-maya pa ay maririnig na ang ingay ng nagmamadaling mga yabag pababa ng koridor. Nilinggan ni Ethan ang isang medyo payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may dalang leather bag sa kamay at bagong-bagong leather na sapatos sa kanyang mga paa. Mabilis siyang naglakad at kumaway pa nang makita si Ethan sa malayo. Kayo ba ang ipinakilala ni Miles? Medyo masama ang tingin ni Rufus Sherrill. Matalas ang kanyang baba at ang kanyang cheekbones ay mataas at kitang-kita, habang ang kanyang mga kilay ay halos wala na. Medyo disproportionate ang itsura niya. Maingat niyang tiningnan sina Ethan at Kuya Geoff. Bakit walang sinabi sa akin si Miles? Maaari mo siyang tawagan at tingnan, sabi ni Ethan. Nagsimulang mag-dial ng numero si Rufus sa harap mismo ni Ethan, at ilang sandali lang ay natuloy ang tawag. Miles. Mayroon akong 2 lalaki dito upang mangolekta ng mga kalakal mula sa akin at sinabi nila na ipinakilala mo sila dito. Yes. One of them is pretty good looking and looks fairly decent, sumulyap siya kay Ethan, saka tumingin kay Kuya Geoff. Mukhang hooligan yung isa.
Naikuyom ni Kuya Joff ang kanyang kamao at gusto talagang basagin ang ulo ng pasusuhin na ito. Alright, I've confirmed with Miles, tumango si Rufus pagkatapos ibaba ang tawag. Sinabi ni Miles na balak mong ibenta ang mga bagay na ito sa ibang bansa. Medyo ambisyosa, eh. Maliit na deal lang ito, mga $10 milyon o higit pa, sagot ni Ethan. May bahid ng pananabik sa mukha ni Rufus nang marinig niya ito. Hindi ganoon kahalaga ang batch ng mga imitasyong ito. Sa pinakamahusay na sila ay nagkakahalaga lamang ng ilang daang libo o higit pa. Kung natuloy ang deal na ito, kaya niyang magtago ng ilang milyon para sa kanyang sarili. This is good stuff that's worth $10 million for sure, you won't make a loss, sagot ni Rufus na may diretsong mukha. Kahit na hindi ito isang tunay na produkto, walang problema sa kalidad. Lahat tayo ay nasa iisang lupon, kaya dapat mong malaman. Patuloy lang siya sa pagdrawing kay Ethan, lalo na nang masabi niya na mukhang hindi gaanong alam ni Ethan ang bilog na ito, kaya kumpiyansa siyang DA ni Rufus. Hinugot niya ang isang susi na mukhang kakalawang na at itinulak ang pinto ng opisina. Come in, mag-usap tayo sa loob. Pumasok si Ethan. Hindi pumasok si Brother Joff, ngunit isinara niya ang pinto sa likod ng dalawa pang lalaki. Hindi siya papasok. Siya ay nasa pagbabantay. Pumasok si Ethan sa opisina na nababalot ng alikabok para makitang wala ng mauupuan. Baka may makagambala sa usapan natin. Mag-ingat ka talaga ah. Tumawa si Rufus at inalis na lang ang alikabok sa upuan bago umupo. Inilabas niya ang isang karaniwang kontrata na matagal na niyang inihanda sa drawer at inihagi sa harap ni Ethan. Kung okay na ang lahat, pirmahan mo ang kontrata. Ipapadala ko ang mga kalakal sa sandaling handa na sila. Mukhang ipinagmamalaki ni Rufus ang kanyang sarili nang sabihin niya, sa Hilaga, walang gumagawa sa dami at bilis na tulad natin. Hindi mahalaga kung magkano ang order ko. Basta kaya mo pang magbayad. Ang mga mata ni Rufus ay mas maliwanag ngayon. Ang medyo magandang mukhang chap na ito ay maaaring anak ng isang mayaman na hindi nauubusan ng pera. Parang napaka-generous niyang magsalita. Mukhang napakataas ng output rate ng iyong pabrika, pinaikit ni Ethan ang kanyang mga mata. Ano ang pinakamalaking order na maaari mong gawin? Nagsimulang maging maingat si Rufus nang marinig niya ito. Tahimik siyang nanunuya at sinabing, wala kang pakialam. Nirap niya ang isang daliri sa desk at itinuro ang kontrata. Nawawala na siya ng pasensya. Kung gusto mo ang mga kalakal, pagkatapos ay pirmahan ito ng mabilis. Wala akong ganoon karaming oras. Kinuha ni Ethan ang kontrata, pinunit ito at itinapon sa isang tabi. Ayoko ng imitation goods, tahimik niyang sabi. Gusto ko ng mga tunay. What the hell? Mabilis ba ang paghila mo sa akin? Agad na nagalit si Rufus. Bakit may gusto ng genuine goods mula sa kanya? Nagdadalubhasa siya sa pagbebenta ng mga peking para sa pag-iyak ng malakas. Tumalon siya at lalakad na sana patungo sa pinto nang hawakan ni Ethan ang balikat niya. Labas! Galit na galit si Rufus at sinubukang suntukin si Ethan. Ngunit ang kanyang payat at mahinang katawan ay labis na nakipaghiga sa mga babae, kaya bago pa man makarating ang kanyang kamao kay Ethan ay sumigaw na siya ng malakas sa sakit. Ay! Ow! OWWW. Kabanata 778. Gumamit lang ng kaunting lakas si Ethan at malapit nang mag-collapse si Rufus. Napasigaw siya at sumigaw ng malakas at malapit na siyang umiyak. Saan ang pabrika? Diretsyong tanong ni Ethan. Hindi ko alam. Napagtanto ni Rufus ang nangyayari. Ang taong ito ay hindi narito upang bumili ng mga kalakal mula sa kanya. Talagang pinagtaksilan siya ni Miles. Siyempre hindi niya malalaman na ang lalaking kausap niya ay nakaharap ngayon sa dalawang mabangis na aso na may mga bibig na puno ng matatalas na ngipin at naglalaway. Iihi na sana ni Miles ang kanyang pantalon. Pinahihit ni Ethan ang kanyang kamay at agad na na-dislocate ang balikat ni Rufus. Napaungol si Rufus at namutla ang mukha. Tumulo ang malalaking patak ng pawis sa kanyang noo at bumilis ang kanyang paghinga. Ay, hindi ko alam. Ginamit ni Ethan ang kanyang kamay para itulak ang balikat ni Rufus at ibinalik ito sa pwesto. Agad na nabawasan ang sakit at nakahinga ng maluwag si Rufus.
Siya ay natutuwa na siya ay kumapit at hindi nagsiwalat ng anuman. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, inikot ni Ethan ang kanyang kamay at na-dislocate muli ang balikat ni Rufus. Babagsak na sana si Rufus sa sahig, ngunit nakahawak si Ethan sa braso niya at hindi siya makagalaw. Ang sakit ay nagpa-crack ng kanyang katawan. Patuloy pa rin siya sa pagsigaw habang nakatapak ng malakas sa sahig sa pag-asang mabawasan ang sakit, ngunit wala itong silbi. Saan ang pabrika? Ganon din ang tanong ni Ethan. Ay, hindi ko alam. Nagsimulang manginig ang boses ni Rufus. Nanatiling walang ekspresyon si Ethan habang ibinalik niya ang balikat ni Rufus, pagkatapos ay na-dislocate ulit ito. Ang mga alulong ng sakit ay malapit nang masira ang pinto ng opisina. Nanatili si Kuya Geoff sa labas ng pinto at inilabas ang kalahating kinakain na bag ng chips na ibinigay sa kanya ni Ethan kanina. Ibinuhos niya ang mga chips sa kanyang bibig, dinurog ng mabuti ng kanyang mga ngipin, pagkatapos ay nilunok ang lahat sa isang subo. Na-dislocate na si Ethan at pinalitan ng 10 beses ang balikat ni Rufus. Walang ekspresyon ang mukha ni Ethan. Parang may ginagawa siya na hindi naman importante. Tinanong pa niya si Rufus, nag-e-enjoy ka ba? At pagkatapos lamang na ma-dislocate ni Ethan ang balikat ni Rufus sa ika-11 pagkakataon, nagsimulang umiyak si Rufus. Paus na ang boses niya dahil sa pag-ungol. Magsasalita ako. Magsasalita ako. Pagod na pagod siya sa sakit at halos hindi na siya makapagsalita. Ihahatid na kita doon, patawarin mo ako. Please. Bumitaw si Ethan at hinayaan ang braso ni Rufus na nakalawit doon. Bakit dinaranas ang sakit na ito? Dapat sinabi mo pa lang sa unang pagkakataon na tinanong kita, sabi ni Ethan. Pagkatapos ng sobrang sakit, sasabihin mo pa rin sa akin. Ibinuko ni Rufus ang kanyang bibig ngunit wala siyang mailabas. Sino ang lalaking ito? Isa ba siyang baliw o demonyo? Anong nakakatakot na taktika ito? Kung dadalhin kita doon, papayagan mo ba ako? Tanong niya habang hinihingal. Nagdududa at natatakot ang ekspresyon niya. Pananatilihin mo ba ang iyong pagtatapos ng bargain? Lagi kong tinutupad ang aking mga pangako, tumango si Ethan. Naniniwala ako sa pagbibigay ng magandang halimbawa. Tinitigan ni Rufus si Ethan at gustong-gustong umiyak. Naniniwala ako sa'yo. As if naman maniniwala siya. Na-dislocate ni Ethan ang braso ni Rufus at ibinalik ito ng 10 beses, na hinihiling niyang mamatay na lang siya ngayon, at sinabi niyang naniniwala siya sa pagbibigay ng mabuting halimbawa. Si Rufus ay hindi nang ahas na makipagtalo pabalik. Natatakot siyang baka maulit ito ni Ethan. Sa oras na buksan niya ang pinto, natapos na ni Kuya Geoff ang pagkain ng lahat ng chips. Tinupi niya ng maayos ang walang laman na bag at ibinalik sa bulsa. Sinabihan sila ni Boss Dayan na huwag magkalat, kaya naalala ng mga lobo ang mga salitang ito. Let's go, sabi ni Ethan. Mabilis na naglakad si Rufus sa harapan, pagkatapos ay tumakbo. Anak ka nang. Maghintay ka dyan. Tatawagan ko ang isang tao para guluhin ka ngayon din. Napalingon si Rufus kay Ethan na nasa pintuan pa rin at minumura ito habang tumatakbo patungo sa labasan. Tinatawanan pa rin niya si Ethan sa sobrang katangahan niya at hindi siya mahuli. Nakita niyang nakatayo pa rin si Ethan sa pintuan at nakatitig sa kanya, na para bang hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Sinusubukan mo akong suluhin. Mangarap pa. Sigaw ni Rufus at tatakbo pa sana ng mas mabilis nang mapansin niyang may katabi. Kabanata 799. Nakipagsabayan si Kuya Geoff kay Rufus at tila hindi na niya kailangan ng anumang pagsisikap para gawin iyon. May isang kamay pa siya sa kanyang bulsa para hindi malaglag ang nakatuping walang laman na bag ng potato chips. Kung mas mabilis kang tumakbo, babaliin ko ang mga paa mo, mahinahong sabi ni Brother Geoff. Walang kailangang gawin si Kuya Geoff. Sa sobrang takot ni Rufus ay natapilok siya sa sarili niyang mga paa at bumagsak sa lupa. Ang kanyang natanggal na braso ay nakaramdam siya ng labis na sakit kaya nagsimula siyang gamulong sa lupa. Sigaw niya sabay hawak sa balikat niya. Wala siyang pakialam na napunit ang kanyang pantalon at puno ng dugo ang kanyang mga tuhod. Dahan-dahang lumapit si Ethan at tumingin sa kanya. Gusto mo pa bang tumakbo? Nilinggan niya si Kuya Geoff.
Kung sinubukan niyang tumakbo muli, baliin ang kanyang mga binti. Agad na nagningning ang mga mata ni Kuya Geoff na para bang gusto niyang subukang tumakbo muli ni Rufus at mabali niya ang kanyang mga paa. Tumingin siya kay Rufus nang may labis na pananibik na nagsimulang manginig si Rufus at hindi na naglakas loob na tumakbo. Nagulat si Ethan nang makitang may pabrika sa labas ng lungsod. Napakamahal ng lupain sa Hilaga, kaya hindi lang pera ang kailangan para magkaroon ng ganoon kalaking lupain at makapagpatakbo ng isang pabrika. Tiyak na hindi simple ang background ni Rufus. Ito ay isang pabrika na itinayo sa wastong pamantayan, at ayon kay Rufus, ang mga kabit ay bago, may sapat na manggagawa, ang teknolohiya at pamantayang sinusunod ay mataas at ang rate ng produksyon ay napakataas. Ngunit ang naturang pabrika ay aktwal na ginagamit upang gumawa ng mga imitasyon na kalakal. At ginamit ito sa espesyal na paggawa ng mga peking produkto ng Palmer Group. Si Rufus ay hindi nang ahas na isipin ang pagtakas. Naisip nga niya na kunin ang 10 gwardya sa pintuan para pigilin sina Ethan at Kuya Geoff, ngunit iniwan niya ang pag-iisip na iyon pagkaraan ng ilang sandali. Dahil naglakas loob silang dalawa na sundan siya dito ng ganito, hindi sila matatakot sa 10 security guard. Ang mga hilaw na materyales, manggagawa at kagamitan ay nasa mahusay na kondisyon, tumango si Ethan sa kanyang ulo na tila siya ay isang inspector. Tuwang-tuwa siya sa lugar. Ito ay isang medyo disenteng pabrika. Ipinapalagay ko kamakailan lang nagsimula itong gumawa ng mga pekeng. Hindi nang ahas si Rufus na magtago ng anuman kay Ethan. Kakasimula pa lang namin ilang araw na ang nakakaraan. Bago ito, kami ay isang distributor para sa isang pangunahing internasyonal na tatak. Pakiramdam niya ay mas nakakatakot itong si Ethan kaysa sa mabangis na mukhang Kuya Geoff. Si Ethan ay mukhang hindi nakakapinsala, ngunit siya ay mas malupit kaysa sinumang kilala ni Rufus. Anong major brand? L'Oreal. L'Oreal na naman. Ang pangunahing tatak na ito ay talagang masamang kapalaran. Matapat na sagot ni Rufus, napansin kong sikat na sikat ang produkto ng Palmer Group kaya gusto kong kumita ng mabilis, ngunit hindi ko inaasahan na hahanapin mo ako ng ganoon kabilis. Ihihinto ko ang produksyon at babayaran kita sa pagkawala at pinakawalan mo ako. Gagawin ba iyon? Pakiusap niya kay Ethan na may nakakaawang ekspresyon sa mukha. Ngunit sa kanyang puso, determinado siyang kunin ang ilang mga lalaki upang patayin ang dalawang ito at hilingin sa kanila na hindi nila sinubukang akitin siya. Ang Palmer Group ay talagang gumawa ng isang kakilakilabot na pagkatalo kamakailan. Ang iyong mga imitasyon na produkto ay nagkaroon ng malubhang negatibong epekto. Lumingon si Ethan at tumingin kay Kuya Geoff. Tungkol sa kung magkano ang kabuoang nawala sa atin. Saglit na natigilan si Kuya Geoff. Hindi siya masyadong pamilyar dito. Alam lang niya kung ano ang pera, ngunit walang magandang ideya kung gaano kalaki ang pera. Hindi na siya kailangang magbayad kapag lumabas siya. Around $10 or $20 billion or so, casual siyang pumili ng isang numero. Matagal na niyang sinusundan si Ethan at lagi niyang naririnig si Ethan na nagsasalita sa bilyon. Kung nag-quote siya ng isang presyo na masyadong mababa, iyon ay nakakahiya para sa kanyang big boss. Natamba si Rufus sa lupa sa gulat at namutla ang mukha. Magkano ulit? $10 o $20 bilyon. Paano ito nangyari? Ang produkto ng Palmer Group ay kakalabas pa lang ng mga araw na nakalipas, kaya malamang na mas mababa sa $100 milyon ang kabuoang benta. Saan nagmula ang astronomical number na ito? Walang nangangikil ng ganyan. Baka mali ang naalala ko, napakamot ng ulo si Kuya Geoff at nakahinga ng maluwag si Rufus. Sa tingin ko ito ay humigit kumulang $50 o $60 bilyon. Kabanata 800. Si Rufus ay hindi makalabas ng kahit isang salita at ni hindi makatayo. Umupo siya sa sahig at tumingin kay Ethan. Hindi niya intensyon na ibunyag kung ano ang kanyang pagkakakilanlan at tiyak na hindi siya nang ahas na sabihin sa kanila kung saang pamilya kabilang ang pabrika na ito, kung hindi ay magiging napakagulo. Ngunit ang dalawang ito ay napakahirap para sa kanya na hawakan. Malinaw na sinusubukan nilang mangikil ng pera mula sa kanya at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kung ano ang nawala ay nawala, kaya hanggat handa kang bayaran sa amin, kami ay mahusay na may na, Ethan nodded. Sinabi ko na ang lahat ay dapat magpakita ng magandang halimbawa, kaya gawin natin iyon.
Sabihin mo, pahiram sa akin itong pabrika mo pansamantala, at kapag naibalik na natin ang lahat ng pagkalugi, iyon na ang katapusan ng mga bagay. Ano? Bumangon si Rufus nang may panimula. Hindi. Ang pabrika na ito ay pag-aari ng pamilya Sherrill at hindi siya nang ahas na gamitin ito ng iba. At saka, ang Palmer Group ay ang kaaway ng pamilyang Sherrill. Ang kanilang layunin ay upang bumagsak ang Palmer Group at hindi upang tulungan sila. Kung alam ito ng padre de pamilya, balatan niya ng buhay si Rufus. Sa tingin ko, maaari mo akong patayin. Oo naman. Agad na nagunat ng kamay si Ethan at hinawakan ang leeg ni Rufus. Nagbigay siya ng kaunting lakas at ang pakiramdam ng pagka-suffocate ay naging blunt kay kaagad ang isip ni Rufus. Ano ang nangyari sa pagiging isang magandang halimbawa? Patawarin mo ako. Ubo. Ubo-ubo. I'll agree. Hinampis ni Rufus ang likod ng kamay ni Ethan. Namumula na siya sa mukha at wala na ang mga paa niya sa sahig. Ang nakakakilabot na pakiramdam na iyon ang nagparamdam sa kanya na anumang oras ay mamamatay na siya. Bumitaw si Ethan at bumagsak si Rufus sa sahig. Huminga siya ng malalim at takot na tumingin kay Ethan. Siguradong demonyo ang lalaking ito. Ikaw, kilala mo ba kung sino ang nagmamay-ari nitong pabrika? Walang pagpipilian si Rufus. Kung hindi niya gagamitin ang background ng kanyang pamilya, sakupin ni Ethan ang pabrika na ito at lalala pa ang mga bagay-bagay. Bakit hindi mo tawagan ang taong sumusuporta sa iyo at tingnan kung okay lang siya dito? Nilabas ni Ethan ang phone niya at inalok kay Rufus. Gayon din, tawagan ang lahat sa iyong pamilya at sabihin sa kanila ang anumang kailangan mong gawin bago ka mawalan ng pagkakataon magpakailanman. Umupo si Rufus sa sahig at tumangala sa kalmado at walang emosyong mukha ni Ethan. Biglang humagulal ng malakas si Rufus. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng kakayahan ay nagtulak sa kanya sa bingit ng pagkasira. Paano nabubuhay ang isang nakakatakot sa mundong ito? Paano niya nasagasaan ang taong kasing takot ni Ethan? Ano ang lahat ng iyon tungkol sa pagbibigay ng magandang halimbawa? Malapit ng samuka ng dugo si Rufus. Gusto niyang tumanggi at naisipan pa niyang lumaban hanggang sa mamatay siya. Ngunit agad niyang binitawan ang isiping iyon. Wala nang mas mahalaga pa sa sarili niyang buhay. Ang buong bagay ay formal at dinala pa ni Owen ang legal department kasama ang kontrata at mga tuntuning inilatag ng maganda. Matapos pirmahan ang lahat ng papel ay nakipagkamay pa si Rufus kay Owen. Sana magkatrabaho tayo ng maayos. Salamat, Mr. Sherrill, sa iyong napakalaking suporta. Kinuha ni Owen ang kontrata at masayang umalis. Siya ay nasa sabik na siya ay lumalaktaw sa lahat ng paraan at hindi mukhang kung paano dapat kumilos ang isang regional manager. Ayon sa mga termino ng kontrata, ang pabrika na pinangangasiwaan ni Rufus ay magsisimulang gumawa ng bagong produkto ng Palmer Group. Ang mga pamantayan at kinakailangan ay hindi magiging mas mababa kaysa sa sariling pabrika ng Palmer Group. Sumasakit lang ang ulo ni Owen tungkol sa kung paano medyo mabagal ang rate ng replenishing ng Palmer Group dahil kailangang ipadala ang kanilang mga kalakal mula sa timog. Kahit na ang mga pagpapadala ng hangin ay nangangailangan ng isang araw, at bukod sa pagpapadala, ang mga kalakal ay nangangailangan ng oras upang mailipat sa bodega at ayusin din. Ngunit ngayon ay mayroon na silang isa pang pabrika sa Hilaga. Ang kalidad ay pareho at ang rate ng produksyon ay kamangha-mangha. Ito ay tunay na isang pabrika na pag-aari ng isang tao na dating gumagawa ng mga produkto mula sa isang pangunahing internasyonal na tatak tulad ng L'Oreal. Ang ekspresyon ni Rufus ay medyo masama. Sinundan siya ni Kuya Geoff ng 24 na oras sa isang araw at isang hakbang lang ang layo sa kanya kahit nagpunta siya sa banyo. Pakiramdam ni Rufus ay nagugulo ang lahat ng kanyang endocrine system. Ginoo. Hunt, wala akong anumang hilaw na materyales. Tiyak na hindi ito ang aking problema, tama ba? Nipatikip ng ngipin si Rufus. Ang produktong tinutulungan ng pabrika na ito sa paggawa ay produkto ng iyong kumpanya. Malapit na talaga siyang magsuka ng dugo. Wala pang kalahating araw, naubos na ng pabrika ang lahat ng hilaw na materyales na nasa pabrika na. Ngunit tumanggi si Ethan na magbigay pa at sinabi kay Rufus na ayusin ito. Sinusubukan ba ni Ethan na anihin ang lahat ng mga benepisyo ng walang anumang kontribusyon?
Magkano muli ang pagkalugi ng Palmer Group? Nakaupo si Ethan sa office chair ni Rufus na nakapikit ang mga mata habang nakatingin kay Kuya Geoff. $50 o $60 bilyon, di ba? Siguro ito ay $70 o $80 bilyon, sagot ni Brother Geoff. Hindi ko na talaga matindaan ng malinaw. Salamat po at sinamahan nyo ako dito. God bless po sa lahat mga idol.